Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 151 hanggang 170. Kabanata 151. Ano? Nag-alinlangan si Francis. Maraming taon na niyang hinahabol si Zara, at sa wakas ay dumating na ang kanyang pagkakataon. Gayunpaman, ang Mad Dog ay hindi isang taong maaari niyang masaktan. Isa siyang gangster sa mundo ng kriminal at may daan-daang lalaki sa ilalim niya. Magkakaroon ng problema ang mga Lelands kung nasaktan niya ang Mad Dog. Bilisan mo at mawala ka, itinulak siya ni Nelson palayo gamit ang kanyang binti. Oo, pupunta din ako ngayon. Matapos pag-isipan ang mga kalamangan at kahinaan, nakompromiso si Francis. Walang dahilan para saktan ang Mad Dog para lang sa isang babae. Magkakaroon ng malaking problema ang Lelands kung ita-target nila ang Mad Dog. Tumalikod na siya para umalis. Zara, biglang may tumunog na boses. Inihinto ni James ang sasakyan at ikinumpara ang babae sa larawan sa nakatayo sa tabi ng kalsada. Matapos makumpirma ito ang tamang tao, nagmamadali siyang lumapit at binati ito, sinabing, Zara, si James. Ikaw ang James na nagpakasal sa mga kalahan. Napatingin si Zara kay James. Nakarinig siya ng mga alingaw-ngaw bago bumalik sa Kensington. Nakahanap ng asawa ang mag-asawang kalahan para sa kanyang pinsan, si Thea, at ito ang naging live-in-law nila. Nagkaroon pa siya ng ilang mga kasanayan at pinagaling ang mga galos sa katawan ni Thea, na naging numero 1 kagandahan sa Kensington. Oo, ako ang James na nagpakasal sa mga kalahan, nakangiting sagot ni James. Kasunod nito, tinuloy niya ang pagkuha ng malita ni Zara. Brat, saan ka nang galing? Hindi mo ba nakikita na babae ko ito? Magwala ka, kung hindi, papatayin kita. Umirap si Nelson at binantayan si James. Ano? Tumingin si James kay Nelson, tapos kay Zara. Kilala mo ba siya? Umiling si Zara. Hindi. Tara na. Kinuha ni James ang malita ni Zara. Humakbang si Nelson at hinaranggan si James. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Mawala. Dumilim ang mukha ni James. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at sinuntok ang mukha ni Nelson. Agad na nakaramdam ng pagkahilo si Nelson. Napaatras siya at bumagsak sa lupa, umuungol sa sakit. Napatulala si Francis. Anong nangyari? Ang taong ito ay isang subordinate ng Mad Dog mula sa East District. Paano niya nagawang tamaan lang siya? Matapos bugbugin si Nelson, lumapit ulit si Francis at nakangiting sinabing, Zara, I've booked the table in the gourmand. Tara na, ito ang magiging welcome meal mo. Dahil nabugbog si Nelson, gusto niya itong isama kaagad. Napatingin ulit si James kay Zara. Kilala mo ba siya? Umiling si Zara. Wham! Muling ibinayo ni James ang kanyang kamao. Nadapa si Francis at bumagsak sa lupa. Pagkatapos, sa wakas ay nagpakita si James ng isang palakaibigang ngiti at sinulyapan si Zara. Tara na, what about? Napatingin si Zara sa 2 taong nakahandusay sa lupa, hindi makatayo. Narinig niya ang tungkol kay James. Isa siyang retiradong sundalo mula sa militar. Gayunpaman, hindi siya kailanman nanlaban ng minamaltrato ng mga kalahan at ginawa ang lahat ng gawaing bahay habang tinitiis ang mga pasaway. Ito ba talaga ang napapabalitang live-in na manugang ng mga kalahan? Siya ay malinaw na isang bayani na tumayo upang tumulong sa iba nang walang pag-aalinlangan. Patay ka, brat. Bumangon si Francis sa lupa at hinimas ang kanyang nahihilo na ulo. Umungol siya, kay kilala mo ba kung sino ako? Ako ay isang Leland. Ang aking ama ay si Ethan Leland, ang may-ari ng Leland Pharmaceuticals. Patay na patay ka. Tumayo si Nelson, umiling, at tinuro si James. Mamamatay ka na talaga. Ang boss ko ay Mad Dog mula sa East District. Maghintay ka lang, little brat. After his threats, kinuha niya ang phone niya. Boss, nasa airport na ako.
May kumuha ng target ko at tinamaan ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 152. Tumawag si Nelson. Takot na takot si Francis. Sasali siya at mabubugbog kung talagang nagpakita si Mad Dog sa mga tauhan niya. Baka makaladkad din ang Leland sa gulo. Sa sobrang takot niya ay naging goma ang kanyang mga paa. Agad siyang tumalikod, sumakay sa kanyang sasakyan, at nagmaneho patungo sa isang ligtas na distansya upang manood ng hindi nag-abala na kasama si Zara. Medyo nag-alala din si Zara. Bagamat hindi siya taga Kensington, alam niya na ang mga Lelands ay naging isang mayamang pamilya sa lungsod. Sa kabila noon, natatakot si Francis na masaktan ang lalaki. Pinatunayan nito na ang kaharap nila ay hindi isang taong madaling guluhin. Hinailan niya si James at Bamulong, "Bilasan mo, takbo na tayo." Gayunpaman, tila hindi naabala si James. Napasulyap siya kay Nelson, na nasa telepono. Napakagwapo ng mukha ni Nelson. Sa kasamaang palad, ito ay dahil sa kanyang kagwapuhan kaya siya ay maaaring magdadala sa kanilang mga walang kabuluhang babae. Mas mabuting makakuha ka ng mas maraming tao. Hindi pa siguro sapat na bugbugin ko kung hindi ka nadagdagan. Ngumiti siya ng nakaka-condescending. Puno ng galit ang gwapong mukha ni Nelson. "Brat, patay ka kahit anong background mo. James, alis na tayo." Hinawakan ni Zara si James. "Magiging okay din. Dahil alam mo na ako ang live-in na manugang ng mga kalahan, dapat alam mo rin na ako ay isang retiradong sundalo. I can easily handle 3 to 5 people," ngiti ni James sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Zara nang marinig ang sagot niya. Dahil hindi umalis si James, nagpa siya din siyang manatili at makita ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Maya-maya, ilang limousine ang huminto. Ilang mabangis na lalaki ang lumabas sa sasakyan na may hawak na mga bakal sa kanilang mga kamay. Nanginginig si Francis, na ilang dosenang metro ang layo nang makita ang eksena. Tapos na. Tapos na rin ang live-in son-in-law ng mga kalahan. "Mahal kong Zara, bakit hindi ka umalis? Magiging maayos ang lahat kung aalis ka lang ng mas maaga. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Wala akong lakas ng loob na iligtas ka." Nang makitang dumating ang kanyang mga kasama, agad na lumakas ang kumpiyansa ni Nelson, at pinandilatan niya si James. "Patay na patay ka, brat." "Sino siya, Nelson?" Lumapit ang isang mabangis na lalaking nasa edad 30 na may galos sa kanyang kalbo. Nakasuot siya ng itim na singlet na may makapal na gintong kwintas. Ang peklat sa kanyang ulo lamang ay sapat na upang takutin ang mga ordinaryong tao. Ang taong ito ay ang numero 1 subordinate ng Mad Dog, si Samuel Hoffman. Nagkaroon siya ng 38 sunod-sunod na panalo sa underground arena at nakapatay ng hindi mabilang na tao. Lumapit si Nelson at yumuko. "Samuel, nakapagpadala ka na lang ng ilang lalaki para sa isang maliit na bagay. Hindi mo kailangang pumunta ng personal." Tinuro niya si James at Zara na nakatayo sa gilid ng kalsada. "Yung brat na yon, yung babaeng target ko, magaling talaga siya. Balak kong dalhin siya sa amo namin, pero hinarang ako ng batang ito." Agad namang nagningning ang mga mata ni Samuel nang makita si Zara. Iniskan siya nito mula ulo hanggang paa. Itinali ni Zara ang kanyang buhok sa isang nakapusod at nakasuot ng isang casual na puting t-shirt na ipinare sa isang palda ng maong, na nagpapakita ng kanyang mga balingkinitang binti. Napakahusay. Maraming magagandang babae ang nakasama ni Samuel ngunit hindi pa siya nakakita ng ganito kaganda. Napalunok siya ng laway at nagutos, "Lahat, go. Baliin ang mga paa ng lalaking iyon at sunggaban mo ang babae." Gayunpaman, hindi inaasahan ang isang jeep na umaandar patungo sa lugar na iyon at bumusina ng malakas. "Lahat, kamay sa ulo. Bawal kang gumalaw." Kasunod ng tunog ng busina ng sasakyan, ilang kompleto ang armadong sundalo ang bumaba sa sasakyan. Ito ay mga lalaki sa ilalim ng Blythe King. Matapos makipagkita kay James, ang Blythe King ay nag-aalala na si James ay mapusok na magdulot ng gulo. Ayaw niyang patuloy na linisin ang mga kalat na dulot ni James, kaya nagpadala siya ng isang maliit na club hanggang sa sundan si James. Inutusan silang gumawa ng agarang aksyon kung magpakita si James ng mga palatandaan ng pagtatangkang bugbugin ang mga tao. Kaya naman, agad na kumilos ang team na palihim na sumunod kay James matapos makakita ng ganoong eksena.
Si Samuel at ang iba pang mga gangster ay natakot nang makita nila ang mga kumpletong armadong sundalo ng militar. Sa isang iglap, lahat sila ay nakapatong sa kanilang mga kamay sa kanilang mga ulo at tumingkayad sa lupa, walang lakas ng loob na gumalaw kahit isang kalamnan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 153. Pumasok si Daniel at ngumiti kay James. Tapos, nagutos siya. Sakupin sila. Nahuli sa isang iglap ang mukhang mabangis na mga tulisan. Nang makita si Daniel, bumili ng tibok ng puso ni Zara. Iyon ay 1-star General Daniel Highsmith sa ilalim ng utos ng Blythe King. Gayunpaman, bago pa man siya makapag-react, umalis na si Daniel. Pinanood niya itong umalis, halata sa mukha niya ang pagkadismaya. Iyon ang napuntahan niya sa kanyang bida. Paano niya pinalampas ang pagkakataong magpa-picture kasama siya? Matagal nang alam ni James na ang Blythe King ay lihim na nagpadala ng isang tao na bumubuntot sa kanya. Marahil ito ay isang pagpapala sa disguise, baka makaakit siya ng hindi gustong atensyon. Hinailan niya ang malita ni Zara at ngumiti. Tara na. Tumanggo si Zara bilang tugon. Okay. Nang makitang nahuli na ang mga tulisan, si Francis, na kanina pa nakatingin sa malayo, ay agad na nagmamaneho papunta sa kanila. Bumaba siya ng sasakyan at lumapit kay Zara, nagmamadali siyang nagpaliwanag. Huwag kang matakot, Zara. Paprotektahan kita. Kilalang-kilala ng pamilya ko ang isang general. Tinawagan ko sila at humingi ng tulong nang maramdaman kong may nangyari. Ayos ka lang ba? Oh, napatingin si Zara kay Francis at nagtanong, so, ikaw ang tumawag ng tulong. Talaga, tumingin ka sa paligid mo. Ito ang Kensington, kung saan mataas ang katayuan ng pamilyang Leland. Dumalo pa nga ang lolo ko sa succession ceremony ng Blythe King ilang araw na ang nakakaraan. The Leland family is regarded as a powerful and influential family in Kensington, so it's not strange for us to be acquainted with a general or two, pagmamayabang ni Francis na may halong pagmamalaki sa mukha. Nagyayabang lang si Francis. Sa totoo lang, ang pamilyang Leland ay pangalawang rate na pamilya at hindi man lang makaabot sa mga kalahan. Akala ni Zara ay duwag si Francis, pero naghahanap pala siya ng tulong. Para siyang isang disenteng tao, not to mention quick-witted. Hindi katakatakang ganoon kataas ang pagpapahalaga sa kanya ng kanyang ina. Zara, pasok ka. Pupunta tayo sa gourmand. Nagpa-reserve na ako ng table para sa atin. Nakangiting sabi ni Francis. Tinanggal niya ang malita mula sa mga kamay ni James, pinandilatan siya nito at sumigaw, anong tinitingin-tingin mo? Ipauwi mo siya sa akin. Hindi nakaimik si James. Ang mga tao ngayon ay siguradong oportunista at mabilis na kumuha ng kredito para sa trabaho ng ibang tao. Tumingin siya kay Zara at nagtanong, sasama ka ba sa akin, o sasama ka sa kanya? Napasulyap si Zara kay Francis. Gwapo siya, mayaman, at kilala pa niya ang general. Bukod dito, nabalitaan niya na ang Gourmand ay ang pinakamarangyang hotel sa Kensington. Ang isang ordinaryong tao ay hindi man lang makakapagreserba. Gusto niyang bisitahin ang Gourmand. At higit sa lahat, gusto niyang magpa-picture kasama ang general. At saka, nagbago ang tingin niya kay Francis. Gusto niyang mas makilala pa siya. Tumingin siya kay James nang may paghingi ng tawad. Pasensya na sa abala, James. Dapat bumalik ka muna. Ipapalaglag ko si Francis. Umalis ako sa kinaroroonan ni Thea pagkatapos ng tanghalian. Dahil nagawa na niya ang kanyang desisyon, walang sinabi si James. Tumalikod siya at umalis, sumakay sa murang Honda ni David. 200,000 lang ang halaga nito. Sa kabilang banda, inimbitahan ni Francis si Zara sa kanyang $1,000,000 na Audi at nagmaneho. Kinuha ni James ang phone niya at tinawagan si Thea. Thea, nakilala ko ang pinsan mo, pero sinundo siya ng kaklase niya. Oo, isang lalaki na nagngangalang Francis, ano? Siya ay may masamang reputasyon sa Kensington. Nabuntis niya ang isang estudyante sa universidad, at tumalon siya mula sa isang gusali. Saway sa kanya ni Thea, James, sundan mo sila. Hindi kita mapapatawad kapag may nangyari sa pinsan ko. No choice si James. Pinaandar niya ang sasakyan at sumunod sa kanila. Kung hindi dahil sa hiling ni Thea ay hindi na siya mag-abala. Tapos ano naman ang kinalaman ni Zara sa kanya? Gayunpaman,
Ngayong nabanggit na ni Thea ang masamang reputasyon ni Francis, malamang nasasamantalahin si Zara kung makakasama niya itong mag-isa ng tanghalian. Nag-alala si Thea dahil naranasan na niya ito noon. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan si James na ay escort si Zara pauwi ng ligtas at kung may mangyari man sa kanya, hindi niya ito mapapatawad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 154. Sa Audi, nasa passenger seat si Zara. Si Francis ay nagmaneho ng lahat habang walang tigil na ipinagmamalaki ang tungkol sa prestihiyo ng kanyang pamilya sa Kensington at kung gaano karaming pera ang kasalukuyang kinikita niya sa kanyang sariling kumpanya. Zara, nabalitaan ko kay Thea na pumunta ka sa Kensington para maghanap ng trabaho. Bakit hindi pumunta at magtrabaho para sa akin sa aking mga antas ng damo? Sa mga koneksyon ng aking pamilya, nakakakuha ako ng milyon-milyon sa isang taon. Kaya kitang gawing manager. Tingnan natin. Walang interes si Zara. Pwedeng maging mabuting boyfriend si Francis. Dahil magkaklase sila, pamilyar din siya sa personalidad nito. Gayunpaman, wala siyang nararamdaman para sa kanya. Nagustuhan niya ang mga babae. Hinangaan niya ang mga malalakas. Pumunta siya sa Kensington para maghanap ng mabubuhay dahil mismong inilipat ang Blythe King dito. Sumamba siya sa mga bayani at may kaugnayan sa mga general na may mahusay na kahusayan sa militar, tulad ng Blythe King. Gayunpaman, siya ay maaaring makilala sa pagitan ng mga panaginip at katotohanan. Pangarap niyang magpakasal sa isang general. Gayunpaman, sa katotohanan, makontento na siya sa isang taong makapagbibigay sa kanya ng disenteng buhay total, nakasakay lang siya sa kotse ni Francis pagkatapos marinig na kilala ng pamilya Leland ang general. Francis. Oo, ano yon? Ang kanyang mga salita ay nakabara sa kanyang lalamunan. Zara, good terms naman tayo diba? Sabihin mo lang ang iyong isip. Hanggat nasa aking kakayahan, gagawin ko ang lahat para sa iyo. May gusto ka bang damit? O may handbag na hindi mo kayang bilhin? Anuman, ang lahat ng ito ay isang piraso ng cake para sa akin. Naiinis si Zara sa walang tigil na daldal ni Francis tungkol sa pera, ngunit nanatili siyang kalmado. Sabi mo kilala mo ang isang general. Maaari ko bang malaman kung aling general ang partikular? Ha? Nagulat si Francis sa sinabi niya. Gayunpaman, mabilis niyang naalala ang sarili. Tiyak na kilala mo ang Blythe King. Kilala ko si Daniel, isang one-star general sa ilalim niya, Nagyayabang. Nang marinig ito, bumili ng tibok ng puso ni Zara. Kilala ni Francis si Daniel, isang hindi kapani-paniwalang sikat na tao sa Western Borders. Pwede mo ba akong ipakilala sa kanya? Gusto kong magpa-picture kasama siya. Francis said with an uneasy look, Zara, surely you know who General Highsmith is. Oo naman, maaabot ko siya sa ngalan mo, pero sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba papayag siyang makipagkilala sa isang walang katulad mo? Tumango si Zara. Tama siya. Tila hindi na niya matutupad ang kanyang panaginip. Hindi niya masyadong iniisip iyon. Medyo nadismaya lang siya. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Gourmand. Ang mesang na-reserve ni Francis ay nasa public hall. Kasalukuyang tanghalian noon sa Kensington, ang lupain ng mayayaman. Sa makatuwid, ang lahat ng mga pribadong silid ay na-book out. Sa alinmang paraan, makakayanan lamang ni Francis ang pinakamababang presyo na bronze room. Naplano na niya ang lahat. Dahil alam niyang hindi niya napigilan ni Zara ang kanyang alak at malalasing siya pagkatapos lamang ng isang higop, binalak niyang umorder ng ilang bote ng alak habang kumakain sila. Ngayon, kailangan na lang niyang mag-isip ng paraan para maiinom siya. Doon lamang matutupad ang kanyang plano. Tanggabi *Turk, kumilos ng matuwid at matuwid. Tingnan natin ang tungkol dyan pagkatapos kitang maihiga sa kama. Malamig siyang tumawa sa isip. Gayunpaman, sa panlabas, nakangiti siya habang mainit na sinenyasan si Zara na pumasok sa Gourmand James, na malapit na tumutudyes, na pumasok sa likod ni Zara. Hindi niya sila ginambala. Maliban kung ang mga bagay ay pumunta sa timog, hindi siya lalabas. Balak niyang sunduin si Zara pagkatapos lang nilang mag-lunch. Na, sa kanya, ay magiging bilang isang misyon na nagawa. Sa labas ng Gourmand, sa bukas na paradahan. Ipinarada ni James ang kanyang sasakyan. Pagkababa niya ay napatingin siya sa isang jeep na nakabuntot sa kanya.
Ito ay hindi masyadong malayo. Naglakad siya palapit dito at marahang kumatok sa bintana. Bumaba ang bintana. Napatingin si Daniel kay James na nahihiya. General Highsmith, maayos ba ang lahat sa rehiyon ng militar? Anong meron sa buong araw mong sinusundan ako? Itinuring mo ba akong sospek? Nagmamadaling ipinaliwanag ni Daniel, Black. James, ang Blythe King ay nag-aalala na baka magkaproblema ka, kaya ipinadala niya ako upang protektahan ka ng palihim. Protektahan ako. Tumawa si James. General Highsmith, naririnig mo ba ang iyong sarili? Mukha ba akong taong kailangang protektahan? Sabihin sa Blythe King na itigil ang paghabol sa akin. Pinagkaaitan ako ng kalayaan, at hindi ako komportable. Pero James, dahil nandito ka, sabay na tayong kumain. Ngayong nasa hotel na sila, medyo nakaramdam ng gutom si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 155. Nakakatamad kumain mag-isa. Buti na lang at nandito si Daniel. Higit sa lahat, walang pera si James at kailangan niya ng magbabayad ng bill. Hindi ako mangangahas. Agad na natigilan si Daniel sa kanyang kinatatayuan. How would he dare have lunch with James? Ngumisi si James sa kanya. Binibigyan kita ng once in a lifetime na pagkakataon para i-treat ako sa isang pagkain. Dapat kang igalang. Walang sino man ang magkakaroon ng pagkakataong gawin iyon. Sige, kung ganoon. Tumanggaw si Daniel at mabilis na bumaba ng jeep. Hindi siya nakauniporme ng militar ngunit ang kanyang casual na damit. Ipinulupot ni James ang kanyang braso sa balikat ni Daniel at naglakad papunta sa Gourmand. Nga pala, General Highsmith, may tanong ako. Hindi komportable si Daniel, hinawakan ni James ang balikat niya. Magtanong ka, James. Ano sa palagay mo ang ginagawa ng mga nakatataas, muling ayusin ang 5 rehiyon ng militar at ilipat pa ang Blythe King sa Kensington bilang Commander-in-Chief ng 5 hukbo? Nanginginig si Daniel. Nagmamadali siyang sumagot, one wouldn't dare pressure the intentions of the higher-ups. Sinadya ito ni James bilang casual na tanong. Hindi niya inaasahan na matatakot ng ganito si Daniel. Pumasok sila sa Gourmand. Dahil tanghalian na, fully booked na ang public hall. Gayunpaman, may mga bakanteng mesa na partikular na nakalaan para sa mga emergency. Pagpasok sa Gourmand, sinalubong sila ni Brian. May nagpaalam sa kanya tungkol sa pagdating ni General Highsmith. Habang papalapit sa kanila si Brian, napansin niya si James sa gilid ni Daniel at agad na naramdaman ang malamig na tingin sa kanyang gulugad. Nagmamadali siyang naglakad palapit sa kanila. James, Daniel. Sumenya si James habang nagsasalita, keep things low. Ayusin mo na lang ako ng table sa public hall. Inilibot ni James ang paligid at nakita si Zara. Itinuro niya ang mesa sa likuran niya at sinabing, doon. Oo, tumanggaw si Brian. Kinawayan ni James si Brian. Sige, ngayon na. Ang pagkakaroon ng personal na pagtanggap sa amin ng may-ari ng lugar na ito ay makakaakit lamang ng hindi gustong atensyon. Ako lang ang manugang ng pamilya Callahan. Masama kung nagsimulang kumalat ang chismis. Naunawaan ang sitwasyon, umalis si Brian. Gayunpaman, inayos niya na may ibang tumanggap kina James at Daniel. Buti na lang at nandito si Daniel. Higit sa lahat, walang pera si James at kailangan niya ng magbabayad ng bill. Hindi ako mangangahas. Agad na natigilan si Daniel sa kanyang kinatatayuan. How would he dare have lunch with James? Ngumisi si James sa kanya. Binibigyan kita ng once in a lifetime na pagkakataon para i-treat ako sa isang pagkain. Dapat kang igalang. Walang sino man ang magkakaroon ng pagkakataong gawin iyon. Sige, kung ganoon. Tumanggaw si Daniel at mabilis na bumaba ng jeep. Hindi siya nakauniporme ng militar kundi ang kanyang casual na damit. Ipinulupot ni James ang kanyang braso sa balikat ni Daniel at naglakad papunta sa Gourmand. Nga pala, General Highsmith, may tanong ako. Hindi komportable si Daniel, hinawakan ni James ang balikat niya. Magtanong ka, James. Ano sa palagay mo ang ginagawa ng mga nakatataas, muling ayusin ang 5 rehiyon ng militar at ilipat pa ang Blythe King sa Kensington bilang Commander-in-Chief ng 5 hukbo? Nanginginig si Daniel. Nagmamadali siyang sumagot, hindi ako mangangahas na ipagpalagay ang mga intensyon ng mga nakatataas. Sinadya ito ni James bilang casual na tanong.
Hindi niya inaasahan na matatakot ng ganito si Daniel. Pumasok sila sa Gourmand. Dahil tanghalian na, fully booked na ang public hall. Gayunpaman, may mga bakanteng mesa na partikular na nakalaan para sa mga emergency. Pagpasok sa Gourmand, sinalubong sila ni Brian. May nagpaalam sa kanya tungkol sa pagdating ni General Highsmith. Habang papalapit sa kanila si Brian, napansin niya si James sa gilid ni Daniel at agad na naramdaman ang malamig na tingin sa kanyang gulugad. Nagmamadali siyang naglakad palapit sa kanila. Ako James, Daniel. Sumenya si James habang nagsasalita. Keep things low. Ayusin mo na lang ako ng table sa public hall. Inilibot ni James ang paligid at nakita si Zara. Itinuro niya ang mesa sa likuran niya at sinabing, doon. Oo, tumanggong si Brian. Kinawayan ni James si Brian. Sige, ngayon na. Ang pagkakaroon ng personal na pagtanggap sa amin ng may-ari ng lugar na ito ay makakaakit lamang ng hindi gustong atensyon. Ako lang ang manugang ng pamilya Callahan. Masama kung nagsimulang kumalat ang tsismis. Naunawaan ang sitwasyon, umalis si Brian. Gayunpaman, inayos niya na may ibang tumanggap kina James at Daniel. Umupo si James sa likod mismo ni Zara. Nakatalikod ito sa kanya kaya hindi niya ito nakita. Sa kabilang banda, si Francis, na nakaupo sa tapat ni Zara, ay nakikita lamang ang likod ni James. Dahil dito, hindi niya ito nakilala. Gayunpaman, nasulyapan niya si Daniel. Banal na si *T. Laking gulat niya nang makita si Daniel, at muntik na siyang bumagsak sa sahig. Napasimangot si Zara ng faux pas ni Francis. Wala lang. Pinunasan ni Francis ang pawis sa noo. Isang general ang pumunta dito para kumain ng tanghalian sa baba. Dapat maayos ang lahat basta may one siyang mag-isa. Zara, congratulations sa pagpunta mo dito sa Kensington. Cheers. Kumunat ang noo ni Zara. Francis, alam mo namang hindi ako umiinom. Dugtong agad ni Francis, Zara, red wine lang. Hindi ka maglalasing. Halika, uminom ka ng baso. Para sa kapakanan ko. Nang marinig ito, kinuha niya ang baso ng alak at humigop. Napalunok siya, at parang nagliliyab ang lalamunan niya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang magaan na mamumula kapag nakainom ng kaunting alak. Sa pagkakataong iyon, parang nasusuka siya. Pupunta ako sa washroom. Tumayo siya at umalis. Nang lumingon siya ay may napansin siyang tao. Natigilan siya. General Highsmith. Napanood niya ang live stream ng succession ceremony ng Blythe King ilang araw na ang nakalipas. Ilang beses pa niya itong pinanood pagkatapos ng seremonya. Hindi ba si Daniel ang lalaking nauna sa kanya? Ramdam ni Zara ang bilis ng tibok ng puso niya. Siya ay palaging tumitingin sa mga bayani at may kaugnayan sa mga hukbo. Nang makita si Daniel na nakasuot ng casual na damit, naalala niya ang namumunong General Highsmith na nakita niya sa TV ilang araw na ang nakakaraan. Nakasuot siya ng military attire na may puso sa balikat. Gusto niyang magpa-picture kasama siya para gunitain ang okasyon. Gayunpaman, hindi niya makuha ang lakas ng loob. Pinalampas niya ang kanyang pagkakataon noon. Hindi niya magagawa ang parehong pagkakamali ngayon. Pinalakas niya ang loob niya. Habang nakatalikod si James sa kanya, hindi siya nito makita. Matapos huminga ng malalim, naglakas loob siyang maglakad palapit kay Daniel. Magsasalita pa sana siya, napansin niya si James. Natigilan siya, nakaawang ang bibig. James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 156. Ano ang nakita ni Zara? Bakit si James, ang manugang ng pamilyang Callahan, ay nabalitaan na isang kasumpa-sumpa na talunan, na nananghalian kasama si General Highsmith, isang general sa ilalim ng utos ng Blythe King. Hindi niya alam kung paano magre-react. Laking gulat niya, tinapan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang mga kamay. Nakarinig ng hinga, lumingon si James at napansin siya. Anong ginagawa niya? Ganon na ba siya kagulat na makita ako? Gayunpaman, isang sulyap kay Daniel, at naunawaan niya ang lahat. Tumayo siya pagkatapos. Nagkataon lang, Zara, nandito ka rin, kumain ka na ba halika, samahan mo kami. Oo nga pala, ipapakilala kita kay Daniel. He's a good friend of mine sabay kaming lumaki sa orphanage. First time naming magkita sa loob ng maraming taon, kaya napagpasyahan naming mag-lunch. Napatingin si Daniel kay James, nagulat.
Agad niyang naintindihan ang sitwasyon at nakipaglaro. Pagtayo niya, nakangiti niyang sinalubong si Zara. "Hello, I'm Daniel." Napabuntong hininga si Zara. Natuwa siya. "Kinausap ako ni General Highsmith. Ano ang dapat kong gawin?" Kinakabahan ako. Sa table na katabi nila, natigilan si Francis nang makitang binabati ni Zara si Daniel. Ipinagyayabang lang niya ang pagiging kilala niya kay General Highsmith. Ano ang dapat niyang gawin ngayong nakilala na ni Zara ang tunay na pakikitungo? Kung actress siya ngayon, tuluyan na niyang mawawala ang pagkakataong ito. Nang malaman niya ito, nilunok niya ang kanyang pagmamataas at naglakad papunta sa kanila. Iniharap niya ang sarili sa harap ni Daniel na may marangal na ekspresyon. "General Highsmith, kumusta ka na? Francis ang pangalan ko. Ako ay mula sa pamilya Leland." Kumunat ang noo ni Daniel. "Sino ka?" Buzz off, natakot si Francis sa kanyang talino. Hinailan niya si Zara sa tabi. "Zara, anong ginagawa mo? Tara na, hindi natin dapat galitin ang general." Kinaladkad niya ang nagtatakang si Zara at bumulong sa kanyang tainga. "Hahanap ako ng tamang oras at lugar para ipakilala ka kay General Highsmith." "James." Nabawi ni Zara ang kanyang katinoan at tumawag. Nakaupo si James, at si Daniel lang ang napansin ni Francis. Nang marinig ang sinabi ni Zara, huminto siya at nagtanong, sino?" Tinanggal ni Zara ang pagkakahawak ni Francis. Kumuha siya ng backless stool at inilagay sa tabi ni James. Pagkaupo, sabi niya na may malaking ngiti, "James, sana hindi mo ito pansinin." "Yeah, sure thing," sagot ni James na may matalim na tingin nang makita ni Francis si James. Nagulat siya. "Ano ito? Hindi ba't manog ang iyon ng pamilya Callahan? Kamusta ang lunch niya kasama si General Highsmith?" Hindi maproseso ang sitwasyon, si Francis ay nasa kawalan. Samantala, si Zara, na nakaupo sa tabi ni James, ay nakatingin kay Daniel na puno ng paghanga. Medyo nahihiya si Daniel na tinitigan siya ng napakagandang dalaga. Hindi mahalaga kung ito ay ibang babae. Gayunpaman, siya ang sister-in-law ng Black Dragon. Bakit mo ako tinatitigan?" Naramdaman ni Daniel ang kanyang mukha at bumulong, "May dumi ba sa mukha ko?" Pagtingin kay Daniel, naramdaman ni Zara ang pagtibok ng kanyang puso at ang kanyang adrenaline pumping. Hindi niya inaasahan na makikilala niya ang kanyang idolo, si General Highsmith, nang ganoon kabilis pagdating sa Kensington. Matagal na niyang pinangarap na makapagpa-picture kasama siya. "Huwag kang uupo lang dyan. Hukayin mo." Kinuha ni James ang kubyertos at nagsimulang kumain. Samantala, nakatayo sa gilid si Francis na tulala. Nang makitang nakaupo na si Zara ay huminga ito ng malalim at muling lumapit sa kanilang mesa. Umupo siya sa tabi ni Zara. Nakangiting sabi niya, "Zara, so you know each other." Napatingin si James kay Francis at nakasimangot. "Zara, sino ta?" Umiling si Zara na kay Daniel lang ang mga mata. Walang ideya. Slam! Hinampas ni Daniel ang mesa. Nagpadala ito ng panginginig sa gulugad ni Zara. Agad siyang tumayo. Sa sobrang takot ni Francis ay nahulog siya mula sa kanyang chair. Malamig na sinabi ni Daniel, "Huwag mo akong ulitin." Scram! Hindi nagtagal si Francis at agad na umalis. Naghahanda na rin si Zara para umalis. Gayunpaman, hinayla siya ni James pabalik sa kanyang upuan at nakangiting sinabi, "Hindi ikaw. Umupo ka at tamasahin ang pagkain." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 157. Sinulyapan ni Zara si James at pinaupo ang sarili. Ikaw ba si General Highsmith?" Naningkit ang mga mata ni Zara. Napatingin si Daniel kay James. Tumawa si James. "Zara, Danny ang pangalan niya. Hindi siya general." Tama siya. Mabilis na tumango si Daniel bilang pagsang-ayon. "Miss Zara, di ba? Hindi ako general. Ang pangalan ko ay Daniel." Paumanhin, "Danny, kamukha ko lang si Daniel." Natigilan siya sa mga sinabi niya. Nang marinig ito, nagpakawala si Zara ng isang malakas na tawa. Hindi niya akalain na ang maharlikang general sa TV ay may ka-cute na side sa kanya. Alam niyang ang nauna sa kanya ay si General Highsmith. Ilang beses na niyang pinanood ang seremonya ng paghalili ng Blythe King. Walang paraan na mapagkakamalan niya itong iba. Hindi pwede. Dapat siya si Daniel. "Danny, seryoso.
General Highsmith, talagang tinitingala kita. Pwede ba akong magpa-picture kasama ka? Namula si Zara habang naglakas loob na humingi ng pabor sa kanya. Napatingin si Daniel kay James. Nakangiting sabi ni James, feel free. Hindi ka gaanong ginagastos. Tumanggaw si Daniel bilang pagsang-ayon. Kung ganoon, magpa-picture tayo. Tuwang-tuwa si Zara. Tinungo niya si Daniel at umupo sa tabi nito, bagamat nag-iingat siyang hindi makalapit. Agad niyang kinuha ang phone niya at nag-selfie. Gayunpaman, hindi sapat ang isa. Lumapit siya sa sobrang lapit ay halos magkadikit na ang kanilang mga katawan. Nag-peace sign siya at kumuha ng isa pang picture. Snap, snap, snap. Nagpapalit-palat siya ng iba't ibang pose habang kumukuha siya ng higit sa 100 litrato. Samantalang si James naman ay nag-aalala lang sa pagkain. Siya ay nagutom matapos laktawan ang almusal. Matapos kumuha ng napakaraming larawan, nasiyahan si Zara. With red cheeks, she said, General Highsmith, maraming salamat. Idol kita kaya excited na talaga akong makita ka. Sana hindi mo maisip lahat ng litrato. Haha, ayos lang, awkward na tumawa si Daniel. Danny, hindi ka ba kumakain? Kung hindi, umalis ka na. Oh, okay. Si Daniel, na parang nabigyan ng amnestia, ay mabilis na tumayo at umalis. Hoy, tawag ni Zara. Gayunpaman, nakaalis na si Daniel. James, anong ginagawa mo? Iyon ay General Highsmith, idol ko siya. Paano mo siya nagawang umalis? Habang nagsasalita siya, nagbago ang ekspresyon niya. Teka, maaari mong utusan si General Daniel Highsmith. Sagot ni James, Daniel. Nasabi ko na sayo, siya si Danny. At saka, bakit mo siya tinatawag na general? Umupo si Zara at sumulyap kay James. Ang kanyang walang kwentang bayaw ay nababalot ng lihim. Naalala niyang binigyan ni Daniel si James ng isang hindi mahahalatang ngiti noon sa airport. James, isa ka ba sa 5 commander? Bulalas ni Zara. Iilan lamang ang nakakaalam tungkol sa 5 commander, lalo pa ang kanilang pag-iral. Gayunpaman, alam niya ang mga piraso at piraso tungkol sa mga ito, dahil siya ay isang tagahanga ng militar. Si Daniel ay ang subordinate ng Blythe King. Kahit na hindi si James ang Blythe King, may awtoridad siya kay Daniel. Sa makatuwid, kailangan niyang maging isa sa 5 commander. Nawalan ng masabi si James. Matalas ang mata ng babaeng ito. Nalaman niya ang pagkakakilanlan nito bilang isa sa 5 commander mula sa pakikipagpulong kay Daniel. Yes, nakangiting sabi ni James. Tama na. Isa ako sa 5 commander. Si Francis, na kanina pa nagtatago, ay naglakad palapit sa kanila nang mapansing umalis na si Daniel. Umupo siya sa upuan ni Daniel at tinapunan ng masamang tingin si James. Puff, kung isa ka sa 5 commander, ako ang emperador ng kabisera. Nawalan agad ng interes si Zara sa usapan. Matagal na niyang narinig ang nakaraan ni James. Nagretiro na siya sa hukbo, ngunit paano siya naging isa sa 5 commander? Gayun din, bakit ang isa sa 5 commander ay magpapakasal sa mga kalahan? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 158. Hindi ito maintindihan ni Zara. Paano nakilala ni James si General Highsmith? Danny, isang matandang kaibigan mula sa ampunan. James, maging tapat ka sa akin. Ano ang relasyon mo kay General Daniel Highsmith? Tanong ni Zara. Sagot ni James habang kumakain ng pagkain, General Daniel Highsmith. Hindi ko alam kung sino iyon. Childhood friend ko yung lalaking yon kanina. Ilang taon na tayong hindi nagkita. Dahil nabangga namin ang isa't isa, napagdesisyonan naming sabay na kumain. General na ba siya ngayon? Hindi mo alam. Medyo naghinala si Zara sa sinabi ni James. Tila sinunod ni General Highsmith ang bawat utos ni James at kumilos ayon sa kanyang kagustuhan. Pagpapatuloy ni James, hindi ko alam. Mahigit 10 taon na ang nakalipas mula noong nasa Southern Plains ako. Itong si Daniel. Paumanhin, Danny. Sa pagkakaalam ko, nagpunta si Danny Gay na ito sa Western Border. Wala siyang binanggit tungkol sa pagiging general. Ibinaba ni James ang chopsticks at tumingin kay Zara. Siya ay isang general. Oo, hindi mo ba napanood ang succession ceremony ng Blythe King? Ito ay nasa replay nitong mga nakaraang araw.
F***, bulalas ni James. Talaga, ang batang ito ay isang general ngayon. Noong araw, isa lang siyang nobody na tumitingin sa akin. Hindi ito gagawin. Kailangan ko siyang ibalik dito at halikan ang kanyang S. Ay, teka, wala akong phone. Ano ang dapat kong gawin? Nawala ko na itong once in a lifetime opportunity para yumaman. Nagsisisi si James. Sa wakas ay naunawaan na ni Francis ang nangyayari. Alam na niya ngayon kung bakit kakain si James kasama si General Highsmith. Danny pala ang tawag noon ni Daniel, at parang kilala na niya si James mula pa noong bata pa siya. Gayunpaman, iyon ay maraming taon na ang nakalilipas. Ngayon, si Daniel ay isang general, at nakikisalo siya kay James bilang tanda ng kanilang pagkabata. Ngayong general na siya, malamang hindi na niya masyadong iniisip si James. Itinaas ni Francis ang kanyang ulo at sinabing, Zara, napaka-influential din ng pamilya Leland. Kilala namin si General Highsmith. Humingi pa kami ng tulong niya sa negosyo namin. Nagsimula na naman siyang magyabang. Dahil sa pananabik na mapabilib ang kanyang crush, ipinagmalaki niya ang impluwensya ng kanyang pamilya at ang mga kinita niya sa kanyang planta. Nang marinig ito, nakaramdam ng kaunting pagtanggi si Zara. Gayunpaman, ang pagiging mayaman ay talagang isang bagay na dapat ipagmalaki. Kung ikukumpara sa kanyang mga kaedad, si Francis ay isang may gawa ng tao. At least, mas competent siya kaysa sa bayaw ni Zara. Napatingin siya kay James. Ang pag-aasawa sa mga kalahan, walang trabaho, at ginagamit ang mga asawa ng mga kalahan ayon sa gusto niya, siya ay walang kwentang basura. Gayunpaman, nagbago ang pananaw niya sa kanya matapos malaman na dati siyang nasa militar at kilala niya si Daniel. Busog na ako. Pinunasan ni James ang bibig gamit ang napkin. Bigla niyang naalala, sino ang magbabayad ng bill ngayong umalis na si Daniel. Sumulyap sa nagyayabang pa ring si Francis, natatawa. Dahil napakayamang tao mo, Mr. Leland, sana hindi ka mag-isip na bayaran ang bill. Habang nagsasalita siya, hinailan niya si Zara. Zara, inutusan ako ni Thea na iuwi ka ng ligtas. Ngayong nakakain na tayo, umalis na tayo. Okay, tumango si Zara. James, anong ginagawa mo? Bigla naman siyang sinaway ni Francis. Hinintay niyang dumating si Zerato sa Kensington at sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataon na kumain kasama niya. Hindi niya ito papakawalan ng ganoon kadali. Binalak niyang dalhin siya sa kanyang mall na mag-shopping para mapabilib siya sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang kayamanan. Kumunat ang noo ni James at nagtanong, ano? Tinuro ni Francis ang kamay ni James at napabulalas, hands off. Babae ko siya. Napatingin si James kay Zara. Napatingin si Zara kay Francis na may bahid ng disgusto. Francis, kailan ko ba sinabing babae mo ako? Agad na lamambot ang tono ni Francis. Zara, tingnan mo kung anong meron ako. Nagdadalawang isip ka pa ba? Kapag naging girlfriend kita, hindi mo na kailangan pang magtrabaho. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at damit, at maaari kang bumili ng kahit anong gusto mo. Ayaw mo ba niyan? Hindi, maikling sagot ni Zara. Mayroon akong sariling ganap na gumagana sa katawan. Kaya kong gamitin ang sarili ko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 150. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay tumalikod siya at umalis. Nasa likod niya si James. Bago umalis, idinagdag niya, remember to pay the bill. Damn it. Naikuyong ni Francis ang kanyang mga kamao sa galit. Isang bakas ng pagkabigo ang bumungad sa kanyang medyo gwapong mukha. James, ikaw na basura, teka lang. Sinira ni James ang kanyang mga plano, kaya puno siya ng galit sa kanya. Inakay ni James si Zara palabas ng gourmand. Inilagay niya ang kanyang malita sa trunk at nagmaneho papunta sa tirahan ng mga kalahan. Umupo si Zara sa passenger seat. Isang nakakalokong ngiti ang isinuot niya habang ini-scroll ang mga larawang kuha nila ni Daniel sa kanyang telepono. Hindi napigilan ni James na magkomento, mga litrato lang. Kailangan ba iyon? Anong alam mo? Sinaman siya ng tingin ni Zara, idol ko si General Highsmith. Ang Blythe King ay isang mas dakilang idolo ko. Panghabang buhay kong pangarap na magpakuha ng litrato kasama sila. Sa wakas, natupad na ang aking wish. Gayunpaman, huminto siya saglit at napatingin kay James, na nagmamaneho, habang sinabing,
Ang taong lubos kong hinahangaan ay ang Black Dragon General ng Southern Plains. Sabi mo na deploy ka sa South. So, nakita mo na ba ang Black Dragon General? Anong itsura niya? Oo naman. Baka sa mukha ni James ang pagmamataas. Walang mas nakakakilala sa Black Dragon kaysa sa akin. Talaga. Tuwang-tuwa si Zara. So, matangkad ba o maikli ang Black Dragon? Mataba ba siya o payat? Ano siya? May asawa na ba siya? Nagpop siya ng sunod-sunod na string ng mga tanong. Alam niya ang Black Dragon, at alam niya ang labanan na nagbigay sa kanya ng titulong iyon. Ito ay kilala sa buong mundo. Alam ito ng lahat ng mga junkies ng militar. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ano ang hitsura ng Black Dragon. Ang paghirang sa Black Dragon bilang isang general ay sikreto. Bukod sa ilang mas mataas sa mga rehiyon ng militar, walang ibang nakakaalam tungkol dito. Kahit na tumagas ang ilang larawan, iilan lamang sa mga pinakakilalang pamilya sa kapital ang magkakaroon nito. Ang isang ordinaryong pamilya ay hindi kailanman malapit na makita sila. Nakangiting sabi ni James, I can confidently say that the Black Dragon is married. Sumuko ka sa iyong pangarap. Nadismaya si Zara. Gayunpaman, ang pagkabigo na iyon ay nawala kaagad. Ipagyabang mo lahat ng gusto mo. Narinig ko na bagamat nasa militar ka sa loob ng 10 taon, nanatili ka sa pinakamababang ranggo na sundalo. Ang Southern Plains ay napuno ng milyon-milyong hukbo ng Black Dragon. Sa palagay ko ay hindi ka karapat-dapat na sumali sa kanilang hanay. Kaya, paano mo malalaman ang Black Dragon kung hindi mo pa siya nakita? Ngumiti si James at hindi nagsalita. Kahit na sinabi niya sa kanya ang totoo, hindi siya naniniwala sa kanya. Sa halip, parusahan niya sana siya dahil sa pagiging delusional. Napabuntong hininga ng malalim si Zara. 1 taon na ang nakalipas, ang aking idolo, ang Black Dragon, ay nag-iisang sumugod sa kampo ng kaaway at nagrampa. Sa lahat ng pagdanak ng dugo at bundok ng mga bangkay, nagbalik siyang matagumpay na may pugot na ulo ng commander ng kalaban. Nagmarka iyon ng ganap na paghinto sa kanyang maalamat na buhay. Upang isipin na isang karaniwang mamamayan na tulad mo ay magiging napakaraming kaalaman, sabi ni James. Oo naman. Nakabusangot na tingin si Zara. Ako ay isang veteranong junkie ng militar. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng kalungkutan. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa, makita ang Black Dragon sa buhay ko. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, bibisitahin ko ang Southern Plains. Sa ngayon, mananatili ako sa Kensington. Marahil ay makikita ko ang Blythe King. Oh, right, bigla siyang nagkaroon ng ideya. James, kilala mo si Daniel sa buong buhay mo. Bagamat nauna na siya sa buhay at ngayon ay nasa kanyang kalakasan, maaari pa rin siyang gumawa ng pabor sa iyo. Tulungan mo ba ako, please? Gusto ko talagang magpa-picture kasama ang Blythe King, pakiusap niya. Ha? Napatingin si James kay Zara. May gusto nga siya sa kanya. Pagkatapos ng lahat, tumingin siya sa mga lalaking militar. Siya ay hindi boy crazy at hindi bulag na sumasamba sa mga kilalang tao. At saka, gusto lang niyang magpa-picture kasama ang Blythe King. Ito ay hindi dahil kung siya ay sinusubukang magpakasal sa isang general. Zara, matutulungan kita, pero kung sikreto mo lang ito kay Thea. Kung magagawa mo iyon, dadalhin kita para makilala ang Blythe King. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 160. Naglalabas lang ng mga salita si Zara. Hindi siya umaasa na may makukuha siyang rito. Kahit nakilala na ni General Highsmith si James mula pa noong bata siya, general pa rin siya at taong may mataas na katayuan. Bukod dito, sa Blythe King, siya ay isang subordinate lamang. Maaaring pumayag siyang tulungan si James, ngunit ang Blythe King mismo ay maaaring hindi kumbinsido. Nang marinig ang sinabi ni James, kuminang ang mga mata niya. Talaga. Nakangiting sabi ni James, oo naman. Naging military din ako dati. Dahil masigasig ka, may iisipin ako. James, ang galing. Salamat. Excited si Zara. Ang Blythe King ay isa sa 5 commander. Bagamat ang Blythe King ay hindi ang pinakahinahangaan sa lahat, mas magiging kontento siya kung magpa-picture kasama siya. Napasulyap si James sa rearview mirror. Nakabuntot pa rin sa kanya ang jeep. Alam niyang nakabuntot pa rin sa kanya ang Blythe King. Sa huli ay naalala ni Zara ang kanyang sarili at nagtanong na may galit sa kanyang mukha,
James, huwag mo akong bigyan ng maling pag-asa. Maaring magkaibigan kayo noong bata pa si General Highsmith, ngunit walang paraan na nakumbinsi niya ang kanyang superior na magpa-picture kasama ako. Napangiti si James. Susubukan namin. Inikat niya ang sasakyan at tinungo ang direksyon ng rehiyon ng militar. Di nagtagal, dumating sila sa mga tarangkahan ng rehiyong militar ng Kensington. James, ginagawa mo ito ngayon. Nalilitong tingin, nagtanong siya, makikita ba natin ang Blythe King nang hindi nagpapaalam kay General Highsmith? Susubukan namin ang aming kapalaran. Ngumisi si James na may himig ng misteryo. Ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa gilid. Alam niyang ipinaalam na sa Blythe King ang pagdating niya. Kung tutuusin, ipinapadala niya ang kanyang mga tauhan upang subaybayan ang kanyang mga galaw. Gaya ng inaasahan, makalipas ang ilang minuto, lumabas ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng panlaban. May nakaplaster siyang 5 bituin sa kanyang balikat. Siya ay may isang bilog na mukha at makapal na kilay, siya ay naglabas ng isang aura ng walang kapantay na pangingibabaw. Napatingin si Zara habang naglalakad ang Blythe King papunta sa kanila. Siya ay napuno ng kagalakan na halos nakalimutan na niyang huminga. Binuksan ni James ang pinto ng kotse at sinenyasan siyang bumaba. Lumapit sa kanila ang Blythe King at sinaman ng tingin si James na naramdaman na nakasimangot. Bumaba si Zara sa sasakyan at kinakabahang tumayo sa harapan ng Blythe King. Oo, ito ang Blythe King. Mas maharlika siya sa personal kaysa sa TV. Napabuntong hininga siya. Kalmadong sabi ni James, pinsan ko ito. Siya ay isang veteranong tagahanga ng militar. Siya ay tumitingin sa iyo at gustong magpa-picture kasama ka. Ano sa tingin mo? Kumunat ang noo ng Blythe King. Ano ang ginawa ng Black Dragon? Napatingin siya kay Zara. Tumigil ang puso ni Zara. Nablangko ang isip niya. Sa sandaling itinoon niya ang kanyang mga mata kay Blythe King, ang kanyang mga sentido ay naging manhid, at wala siyang nagawa kundi tumayo sa kinatatayuan. Wala siyang narinig na sinasabi ni James. Bahagyang itinulak ni James ang natulala na si Zara. Anong nakatayo ka dito? Pumunta ka at kumuha ng litrato. Ha? Naalala ni Zara ang kanyang sentido at maingat na sinulyapan ang Blythe King. May 1. Nakasuot ng hitsura ng habag, ang Blythe King ay sumagot, pero, syempre. Bakit hindi? Sa narinig ni Zara sa sobrang tuwa ay halos mapaiyak na siya. Mabilis niyang kinuha ang phone niya at ibinigay kay James. James, tulungan mo ako. Sa sobrang tuwa niya ay muntik na niyang mabito ang phone niya. Kinuha ni James ang phone at binuksan ang camera. Naglakad si Zara papunta sa Blythe King at tumabi sa kanya. Malapit, utos ni James. Gusto ni Zara, ngunit hindi siya nang ahas. Sa hindi malamang pagkakataon, napalapit sa kanya ang Blythe King. Hanggat ang Black Dragon ay nasisiyahan at hindi nagdudulot ng anumang gulo, ang Blythe King ay magkakaroon ng kanyang kapayapaan at katahimikan. Ano ang halaga ng isang sesyon sa pagkuha ng litrato, pagkatapos ng lahat? Commander-in-Chief, lumuwag ka. Ngiti, isa pa, subukang ilagay ang iyong braso sa kanyang mga balikat. Bigyan mo kami ng mapagmahal na ekspresyon, hindi ba? Nang marinig ito, nagalit ang Blythe King. Gayunpaman, pinananatili niya ang kanyang kalmado at ginawa ang itinuro ni James. Naramdaman ni Zara ang isang pares ng mga malalakas na braso na pumulupot sa kanyang balikat. Sa sandaling iyon, huminto ang kanyang paghinga. Hindi niya maramdaman ang tibok ng puso niya. Tapos na, tawag ni James bago pa man siya makapag-react. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 161. Binuksan ng Blythe King ang kanyang mga braso at naglakad papunta kay James. Ito ay isang rehiyong militar. Hindi ka dapat pumunta dito ng madalas. Scrap na. Hindi ka na dapat pumunta dito. Ipinapahiwatig niya na ayaw niyang makita si James, dahil madalas na nagdadala ng gulo si James. Sumakay ang Blythe King sa isang sasakyang militar at umalis, naiwan ang isang nagtatakang si Zara. Nagtagal si Zara para maproseso ang sitwasyon. Nang tumama ang realisasyon, napabuntong hininga siya. Dali-dali niyang tinungo si James at inagaw sa kanya ang phone nito. Tingnan ko. Binuksan niya ang album at nakita ang litrato. Sa loob nito, ang Blythe King ay nakahawak sa kanyang mga balikat. Nagsuot siya ng isang mahabagin na hitsura, halos mukhang mapagmahal na ama.
Sigaw ni Zara. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, sa wakas ay natupad ang kanyang hiling. Doon nakatayo ang Blythe King, commander ng Western Border at isa sa 5 commander. Yumuko siya at umiyak. Luha sila ng saya. Kumunat ang noo ni James. Ito ay isang litrato lamang. Kailangan ba niyang maging madrama? Sige. Ngayon, nasa military region tayo. Mas umalis na tayo, baka may gumawa sa atin. Nang marinig ito, pinunasan ni Zara ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata at sumakay sa sasakyan. Pagkatapos ay umalis na si James. Habang pauwi, sa pagtingin sa kanyang larawan kasama, ang Blythe King, nakita kung paano niya nakapulupot ang kanyang mga kamay sa kanyang balikat, at pinagmamasdan ang hitsura sa kanyang mukha. Si Zara ay halos mapaluha muli, lumingon siya at hinarap si James. Naniniwala talaga akong ikaw na ang Black Dragon ngayon. Tanging isang taong may katulad na ranggo sa Blythe King ang makakagawa nito. Thirst, Black Dragon. Mayroon kang ligaw na imahinasyon. Nagpout si James. Tanong ni Zara, hindi ba ikaw ang nagsabing ikaw ang tunay? At saka, kung hindi ikaw ang Black Dragon, bakit kami tinanggap ng Blythe King sa aming pagdating? At bakit siya pumayag na magpa-picture kasama ako? Sagot ni James, sinabi ko na sa iyo na sinusubukan lang namin ang aming kapalaran. Dahil pumayag lang ang Blythe King na magpakuha ng litrato kasama ka, ako na lang ang Black Dragon. Naging mabait lang siya. Ano ang kinalaman nito sa akin? Totoo iyon. Si Zara, nag-iisip, tumanggo bilang pagsang-ayon. Ang kanyang mga salita ay may kahulugan. At saka, walang paraan na si James ay ang Black Dragon. Kung siya ang Black Dragon, bakit siya magpapakasal sa mga kalahan? Paano niya natitiis na inuutusan siya ng mga ito? Marahil ito ay tulad ng sinabi niya. Ang Blythe King ay isang magiliw na tao. Hindi niya tatanggihan ang pabor ng isang fan ng militar na kumuha ng litrato. Hoy, huwag mong sabihin kay Thea ang tungkol dito. At huwag kang magsalita sa iba, paalala ni James sa kanya. Okay, tumanggo si Zara. Wait, may hindi tama. May pumasok sa isip ni Zara isang bagay na nangyari sa seremonya ng succession ng Blythe King. Noong panahong iyon, bagamat napabalitang hiniram niya ang sasakyan, malayang nagmamaneho si James sa rehiyon ng militar. Gayunpaman, pagkatapos ng pagpupulong ngayon kay Daniel at nangyari ang larawan kasama ang Blythe King, tila medyo. Napatingin si Zara kay James. James, hindi ka ordinaryong tao. Maging tapat ka sa akin, sino ka ba huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kay Thea, at hindi ako magkakalat ng chismis sa iba. Sino ako? I'm just a decommissioned military man, nakangiting sabi ni James. May nangyayari. Malalim ang iniisip ni Zara. Bagamat wala pa siya sa Kensington, narinig niya ang mga pangyayaring naganap, lalo na ang tungkol kay Thea Callahan. Kahapon lang ay may narinig pa siyang grupo ng mga lalaki na lumuhad kay Thea at humihingi ng tawad. May usap-usapan na ito ay tungkol sa lalaking nakamaskara ng multo na pinatay ng Blythe King ang lalaking iniligtas ni Thea Callahan 10 taon na ang nakararaan. Noong nabubuhay pa siya, hinanap ng lalaking nakamaskara ng aswang ang mga lalaking iyon at pinakilala silang aalagaan si Thea. Sa isip ni Zara, hindi ito maaaring maging ganoon ka-simple. Dahil ba kay James, tahimik niyang ungol. Habang pinag-iisipan niya, parang mas malamang. Nang nasa isip niya iyon, nagtanong siya ng may kumikinang na mga mata, James, huwag kang mag-alala. Hindi ko sasabihin kahit kaninong totoong pagkatao mo. Inilibot ni James ang kanyang mga mata. Anong pagkakakilanlan? Nakangiting sabi ni Zara, galing ka sa Southern Plains, kaya kailangan mong maging general din. James, kung magkakaroon ka ng pagkakataon, kailangan mong ipakilala sa akin ang Black Dragon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 162. Matatag si Zara sa kanyang paniniwala. Si James ay kailangang maging general ng Southern Plains. Tumawa lang si James at nanatiling tahimik. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa kinaroroonan ni Thea. Si Gladys at ang kanyang pamilya ay umalis ng madaling araw upang ayusin ang kanilang insurance sa sasakyan at iba pang mga gawain sa bahay. Ilang oras na rin ang lumipas mula nang makauwi sila. Kababalik lang din ni Thea at Yuna galing sa pamimili sa Trade City Center.
Pagdating ni James, halos alauna ay pinagalitan siya ni Gladys habang naglalakad sa pintuan, gaano katagal ang pagsundo ng isang solong tao. Tingnan mo ang oras, ano pa hinihintay mo, magluto ka na. Mula nang ikasal si James sa mga kalahan, huminto si Gladys sa pagluluto. Sa ngayon, lahat sila ay naging tamad. Wala man lang nag-abalang maghanda ng tanghalian. Wala sa kanila ang nakain ng kahit ano na dinala ni James ang malita at itinabi ito. Nang marinig ang sinabi ni Gladys, tumango siya. Kukunin ko na ngayon. Agad naman siyang nagtungo sa kusina. Zara, masiglang bati ni Gladys sa kanya. Habang pinagmamasdan ni Zara si James na pumasok sa kusina, nagsalubong ang mga kilay nito. Binabantayan niya ang bawat galaw niya. Nang magkaroon siya ng alitan sa labas ng paliparan, pinilit niyang lutesin ang problema gamit ang kanyang mga kamao. Pagkatapos, kumain siya ng tanghalian kasama si General Highsmith. Bukod dito, bago ito, dinala niya siya sa rehiyon ng militar para magpa-picture kasama ang Blythe King. Paano siya naging ordinaryong tao? Gayunpaman, ngayon nasa Callahan residence na siya, bakit parang ibang tao na siya? Inis kanya ang mga miyembro ng pamilyang Callahan. Binati niya, hello. Sa wakas, bumagsak ang tingin niya kay Thea. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Thea, ikaw ba yan? Zara, kanina pa, magiliw na bati ni Thea sa kanya. Napatitig si Zara kay Thea. Nabalitaan niya na naibalik ni Thea ang kanyang hitsura at ngayon ay isang kagandahan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magiging ganito siya kaganda. Halos magselos si Zara sa kanya. Her figure and her face was really, Thea, si James ba ang nag-ayos sa'yo? Nagtatakang tanong ni Zara. Oo, nakangiting sabi ni Thea, huwag kang tatayo dito. Halika at maupo. Huminga ng malalim si Zara. Ganon ba kahanga-hanga si James? Agad namang pinawalang bisa ni Gladys ang ideya. Mayroon lang siyang kaalaman sa medisina. Hindi siya karapat-dapat kay Thea. Nag-iisip pa ako ng paraan para hiwalayan siya ni Thea. Sa kanyang kagandahan, maaari niyang ganap na mahanap ang kanyang sarili ng isang mas mahusay na tao. Tama iyan. Pumalakpak si Zara bilang pagsang-ayon. Tama ka, Gladys. Si James ay hindi karapat-dapat sa kanya. Dapat natin silang paghiwalayin sa lalong madaling panahon. Pag nakipaghiwalay na siya, sa wakas makukuha ko na ang shot ko, dagdag niya sa isip niya. Siya ay isang kahanga-hangang tao na may kaalaman sa panggagamot. Paano siya makakahanap ng ibang lalaking tulad nito? Mom, may dismayadong tingin si Thea. Napatingin siya kay Zara. Zara, bakit mo siya pinapalakas ng loob? Nakangiting sabi ni Zara, Thea, ang ganda mong babae. Sa tingin ko, hindi karapat-dapat sa iyo ang isang lalaking tulad ni James na nagpakasal sa pamilya. David chimed in, tama siya, Thea. Hindi ka dapat tumigil kay James. Hindi ba kayo nagkakasundo kay MS Lawson ng Longevity Pharmaceuticals? Ipakilala niya sa iyo ang isang mayaman. Sa ganoong paraan, may makukuha rin ako sa relasyon niyo. Nagsama-sama ang pamilya ni Thea at sinubukan siyang kumbansihin na hiwalayan si James. Samantala, nasa kusina si James. Kasabay nito, sa vilya ng mga Callahan. Ipinatawag muli ni Lex ang kanyang pamilya. Hindi pa siya nakakabalik sa kanyang katinoan pagkatapos ng pangyayari kahapon. Ang mga lalaking iyon ay lumuhad sa harap ni Thea at humingi ng tawad sa kanya. Masyadong nakakabigla para sa kanya ang imaheng iyon. Kahit na humingi ng tawad sa kanya ang mga tulad ni na Alex, Brian, at Jay dahil may utang silang pabor sa iba, isa pa rin itong uri ng social networking. Kailangan nating ibalik si Thea. Binigay ni Lex ang huling utos. Sabi ni Howard, pare, hindi naman sa hindi namin sinubukan. Si Thea at ang kanyang pamilya ay hindi interesado. Kahit bigyan natin sila ng 20% ng shares, hindi na sila babalik. Umupo si Lex sa sofa at humitit ng sigarilyo, iminulat niya ang kanyang mga mata. Howard, alam mo ba kung ano ang pangarap ko? Sumagot si Howard, pare, ang pangarap mo ay gawing makapangyarihan at maimpluwensyang pamilya ang mga Callahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 163. Tama iyan. Tumango si Lex. Kahit tinulungan lang ng mga lalaking iyon si Thea dahil may utang silang pabor sa iba,
Part pa rin sila ng network connections niya. Kung magkakaroon tayo ng magandang relasyon sa mga lalaking iyon, tiyak na mapapakinabangan natin ito. Alam mo ba kung magkano ang kinita ng mga kalahan sa pakikipagtulungan sa Celestial Group? Hindi bababa sa 10-10 milyon. Hinayla ni Lex ang kanyang sigarilyo. Kapag bumalik na si Thea, mapapalawak pa namin ang production namin. Maaari pa tayong makipagtulungan sa malalaking grupo ng parmasyutiko tulad ng Celestial Group at Longevity Pharmaceutical at itatag ang ating sarili sa komersyal na lungsod ng Kensington. Dahil dito, tiyak na babangon ang mga kalahan, lalong nasa sabik si Lex habang nagsasalita siya. Dalhin mo sa akin si Thea, kahit gaano pa kamahal. Ang mga kalahan ay lahat ay may malungkot na mukha. Hindi nila gusto ang likod. Bagamat kasama niya, nakapagtatag sila ng mas matibay na koneksyon sa Celestial Group, siya ang mangganguna sa mga kalahan kapag siya ay bumalik. Nangangahulugan iyon na ang mga bagay ay maaaring sumalungat sa kanilang mga interes. Ito ay isang gateway para sa mga kalahan upang yumaman, ngunit ano ang silbi ng pagiging isang maimpluwensyang pamilya kung sila mismo ay walang makukuha mula rito? Lolo, wika ni Tommy. Hindi na babalik si Thea. Lumuhad ako sa kanyang huling pagkakataon. Lalong naging malupit si Gladys. Sinabi niya na hindi sila babalik kahit na personal kang pumunta at lumuhad sa harap niya. Tumikim si Megan, tama, Lolo. Kasuklam-suklam talaga sila. Sa lahat ng mga taon na ito, nabuhay sila sa mga mapagkukunan ng kalahans. Gayunpaman, ipinapakita nila ang kanilang tunay na kulay ngayong hinihiling sa kanila na mag-ambag sa pamilya. Bibisitahin ko ulit sila. Tumayo si Lex. Ihanda ang mga regalo. Nag-aatubili na sumunod si Howard. Kasunod noon, dinala ni Lex ang pamilya ni Howard at tinungo ang tirahan ni Thea. Si John at ang kanyang pamilya ay hindi naninirahan sa Callahan Residence. Sa halip, nakakuha sila ng isang maliit na villa sa malapit. Pagkatapos maghanda ng tanghalian, umupo si James sa balkonahe at humithit ng kanyang sigarilyo. Nilampasan ni Zara ang kanyang tanghalian. Nagtungo siya sa balkonahe at nakita si James na humihit-hit ng kanyang sigarilyo. With a zipped smile, she spoke, James, wala kang impluwensya sa mga kalahan. Bakit hindi mo hiwalayan si Thea? Napatingin si James sa kanya. Ipinikit ni Zara ang malaki at bilog na mga mata. Bakit hindi tayo magpakasal pagkatapos mong maghiwalay? Ngumiti si James sa kanya at hindi nagsalita. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Ibinaba ni David ang kanyang mga kubyertos at sinagot ang pinto. Nang makita niya si Lex ay natigilan siya. Nagmamadali siyang nagtanong, Lolo, bakit ka nandito? Please, pasok ka. Pinapasok sila ni David sa bahay. Nandito sina nanay, tatay, Tito Howard at Lolo. Ibinaba ni Gladys ang kanyang mga kubyertos, malungkot ang kanyang ekspresyon. Pumasok si Lex na may ngiti sa kanyang mukha. Thea, nandito si Lolo para makita ka. Nagmamadaling tumayo si Thea at binati siya, Lolo, please sit, kumain ka na ba kunin kita ng plato? Tumawa si Lex, kumain na ako, Thea. Kanina pa, sana hindi ka nagalit. Samahan mo akong umuwi, ikaw ang magiging chairman ng Eternality. Hindi pwede. Agad na sagot ni Gladys, pare, stop wasting your time. Hindi na babalik si Thea. Hindi namin isasaalang-alang ang iyong alok maliban kung handa kang ilipat ang 5% ng mga bahagi ng grupo kay Benjamin. Ano? Nagpanik si Tommy at nagtaas ng boses. 50% ng shares. Ang katapangan. Malungkot ang ekspresyon ni Howard. Binabalaan kita. Huwag lumampas sa linya. Ang asawa ni Howard, si Jolie, ay balisa rin. Nagmamadali siyang sumama, pare, huwag kang mangangako ng anuman sa kanila. Kinawayan sila ni Lex at pinutol ang usapan. Saglit siyang nag-isip habang nagtanong, Thea, kung ibibigay ko ba sa pamilya mo ang 5% ng shares, kaya mo bang bigyan ng kaluwalhatian ang mga kalahan? Maaari mo bang gawing isang kapangyarihan at maimpluwensyang finally ang mga kalahan? Tiiyan ay. Naluluha si Thea. Hindi niya inasahan na papayag si Lolo na ilipat sa kanila ang 5% ng shares. Nagdadala ng kaluwalhatian sa mga kalahan. Magiging isang maimpluwensyang pamilya. Kaya ba niyang gawin iyon? Hindi siya naniniwala.
Hindi rin inaasahan ni Gladys na isasaalang-alang ni Lex ang kanyang mga kahilingan. Agad niyang idinagdag, well, syempre. Alam mo ba kung anong mga maimpluwensyang tao ang nakilala ni Thea? Kaninang umaga, nag-shopping pa siya sa Commercial City kasama si MS Lawson ng Longevity Pharmaceuticals. Pagkasabi niyan, tinapunan niya ng tingin si Thea. Thea, sabihin mo sa amin na madadala mo ang kaluwalhatian sa mga kalahan. Hindi nakapagpatuloy si Thea. Hindi siya confident. Magaling siya sa pamamahala sa Eternality Group, ngunit talagang kaya niyang pangunahan ang mga kalahan sa landas tungo sa kaluwalhatian. Siya ay, lumapit sa kanila si James na katatapos lang magsigarilyo at nakangiting sabi, Lolo, huwag po kayong mag-alala. Tiyak na aakayin ni Thea ang mga kalahan sa landas tungo sa kaluwalhatian. Bumagsak na ang Xaviers ng The Great Four. Ang natitirang tatlo ay hindi masyadong malayo. Hindi nagtagal, papasok na ang mga kalahan at magiging bayani ang isa sa Great Four. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 164. Ang mga salita ni James ay sinalubong ng kawalang kasiyahan mula sa mga kalahan. Sinigawan siya ni Tommy, sino ka sa palagay mo, nakikialam sa mga gawain ng mga kalahan? Naalala ni Megan kung paano siya pinahiya ni James sa harap ng lahat at kung paano siya napilitang lumuhad sa handaan ni Yuna kahapon. Naiinis, she berated him sarcastically, malapit nang bumagsak ang natitirang tatlo. Sino ka sa tingin mo? Alex Yates. Magagawa mo bang magdesisyon sa kanilang kapalaran? Sinaway din siya ni Gladys, nakakahiya. Hindi ba pwedeng itikom mo na lang ang bibig mo? Tinapunan ni Thea si James ng masamang tingin, na nagpapahiwatig na dapat ay itinatago niya ang kanyang mga iniisip sa kanyang sarili. Wala siyang tiwala sa pamumuno sa mga kalahan sa kaluwalhatian. Ang pagiging isang maimpluwensyang pamilya ay nangangailangan hindi lamang ng kayamanan kundi pati na rin ng matibay na koneksyon. Hindi na pinansin ni Lex si James at itinoon ang tingin kay Thea. Thea, makinig ka, bibigyan kita ng 3 taon. Kung magagawa mo kaming gawing isang maimpluwensyang pamilya at palaguin ang aming mga ari-arian ng 12 beses sa loob ng panahong iyon, bibigyan kita ng 50% ng mga bahagi ng grupo. At ipinapangako ko na mananatili kang executive chairman ng negosyo ng pamilya Calahans. Ay, natakot si Thea. Paano niya magagawang palaguin ang mga ari-arian ng pamilya ng ganoon kalaki sa loob ng 3 taon? Hindi siya omnipotent. Sinaman siya ng tingin ni Gladys, why hesitate? Ang hitsura ay nagpapahiwatig. Tanggapin ang kanyang alok at kunin ang mga bahagi. Napatingin si Thea sa kanyang pamilya. Sina Gladys, Benjamin, David, at Alisa ay tumingin sa kanya ng may pag-asa. Nag-isip siya saglit, Lolo, hindi po ako nangangako. Gayunpaman, kung ako ang namamahala sa negosyo ng pamilya ng mga kalahan, gagawin ko ang aking makakaya upang bigyan ng karangalan ang pamilya. Magsisikap ako para maging isang maimpluwensyang at makapangyarihang pamilya tayo. Nakahinga naman ng maluwag si Lex sa narinig. Ang mga koneksyon ni Thea ay hindi pangkaraniwan. Kung buong pusong ay lalaan ni Thea ang kanyang sarili sa layunin ng mga kalahan, malamang nalalago ang katayuan ng pamilya. Tumayo si Lex. Ang isang deal ay isang deal. Thea, pumunta sa Callahan Residence para sa negosasyon sa muling pamamahagi ng mga shares. Huwag kang mag-alala, hindi na ako babalik sa sinabi ko. Salamat, Lolo, sa pagtitiwala sa akin. Tumayo si Thea na bakas sa mukha niya ang pasasalamat. Aalis tayo. Tumalikod na si Lex para umalis. Sumunod si Howard at ang iba pa. Malungkot ang mga ekspresyon nila. Pagkaalis nila, tumalon si David sa tuwa. Oo, 50% ng mga pagbabahagi ay nangangahulugan na kami ang may kontrol sa kalahati ng mga kalahan. Thea, pinagmamalaki mo kami. Samantala, si Benjamin ay medyo disoriented. All these years, hindi maganda ang pakikitungo ni Lex sa kanya. Wala siyang natanggap na share ng group. Bigla na lang, mayroon na silang 50% sa kanilang pag-aari. Parang surreal. Napatingin si Gladys kay James. Ideya niya iyon. Siya ay nagkataon na dinala ito. Hindi niya inaasahan na papayag si Lex. Hindi siya ganap na walang silbi. Napaawang ang labi ni Gladys. Gayunpaman, nag-aalala si Thea. Masyado pang maaga para mag-celebrate.
Babawiin pa rin niya ang shares kung wala akong maipakita pagkatapos kong maging executive chairman. Inalis ni David ang kanyang pag-aalala. Thea, umuusbong ang negosyo ngayon na ang Eternality ay nagtatag ng permanenteng partnership agreement sa Celestial Group. Ano ang kinakatakutan mo? At saka, kung gaano kakalapit kay MS Lawson, hindi ba isang piraso ng cake ang magsagawa ng negosyo sa Longevity Pharmaceuticals? Ang lalim ng iniisip ni Thea. Totoo iyon. Sa sandaling iyon, ang insecure na ekspresyon sa kanyang mukha ay napalitan ng pananabik. Dumating na nga ba ang panahon para ilapat niya ang kanyang natutuhan? Inaabangan niya ito. Inaasahan niya ang pag-agaw sa rende ng mga kalahan, pagpasok sa mundo ng korporasyon, at paggawa ng magagandang bagay. Siya ay magdadala ng kaluwalhatian sa mga kalahan, at sila ay tunay na magiging isang makapangyarihang pamilya habang pinapanood ang matapang na hitsura sa kanyang mukha, ngumiti si James. Sa kanyang pagmamanipula sa mga anino, magiging smooth sailing ang business career ni Thea. Hindi nagtagal, ang kanyang pangalan ay makikilala ng lahat. Dahil sa muling pamimigay ng shares ng family business, tuwang-tuwa ang pamilya ni Thea. Gayunpaman, ang kabaligtaran ay totoo para sa mga pamilya ni Howard at John. Hindi sila nasisiyahan. Ang karamihan sa mga bahagi ng mga kalahan ay nasa mga kamay ni Lex. Ang muling pamamahagi ng mga bahagi ay magiging sanhi ng pagliit ng bilang ng mga bahagi sa kanilang mga pag-aari. Walang garantiya na makakatanggap sila ng anuman. Maya-maya, sumapit ang gabi. Nakasuot ng glamorous na damit at napapaligiran ng kanyang pamilya, pumasok si Thea sa villa ng mga kalahan. Puno na ng tao ang sala. Naroon ang pamilya ni Howard at ang pamilya ni John. 3 henerasyon ng mga kalahan ang naruroon na ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 165. Tumayo si Lex at niyaya si Thea na maupo. Habang mas magiliw si Lex kay Thea, mas natakot ang iba pang mga kalahan. Matanda na si Lex at malamang na hindi na mabubuhay ng mas matagal. Naniniwala sila na ang muling pamimigay na ito ng mga bahagi ay katumbas ng paghahati niya sa mana ng mga kalahan. Dahil limitado ang mga upuan, tumayo ang mga hindi pangunahing miyembro ng pamilya sa talakayan. Nakatayo rin si James, ngunit wala siyang pakialam. Umupo si Lex sa taas. Inis kanya ang grupo bago siya nagsalita. I summon all of you here today for 2 things. Una, mula ngayon, si Thea ay formal na kukuha sa rende ng mga kalahan at mamamahala sa bawat negosyo ng pamilya bilang executive chairman. Pangalawa, tatalakayin natin ang muling pamamahagi ng mga pagbabahagi. Nang marinig ito, napabuntong hininga ang lahat. Nakatutok ang lahat kay Lex, naghihintay ng susunod niyang gagawin. Napatingin si Lex kay Benjamin. Sa lahat ng mga taon na ito, masigasig na nagtatrabaho si Benjamin. At kahit na wala siyang natanggap na bahagi, hindi siya nagreklamo. Ipinapahayag ko na si Benjamin ay bibigyan ng 50% ng mga bahagi ng pamilya. Hindi ito limitado sa Eternality Group, ngunit sa lahat ng negosyo ng kalahan. Nang marinig ang anunsyo, hindi maiwasan ng lahat na mapasulyap kay Benjamin. Nag-alab ang kanilang mga mata sa puot. Ano ang ginawa niya para maging karapat-dapat sa lahat ng bahaging iyon? Hindi nang ahas sina Howard at John na tumutol sa desisyon ng kanilang ama. Samantala, ang anak ni John, si Weston, ay humakbang pasulong. Lolo, tumututol ako dito. Batay sa sinabi mo, si Benjamin ay magkakaroon ng 50% stake sa aking processing plant. Iminulat ni Lex ang kanyang mga mata at sinulyapan si Weston. Kailangan ko bang ulitin ang sarili ko? Sinabi ko nga lahat ng negosyo sa ilalim ng Calahans, hindi ba? Kalahan ka ba? Tumanggo si Weston. Oo, dahil isa kang kalahan, ang iyong planta sa pagpoproseso ay pag-aari ng mga kalahan. Lolo, si Weston, galit na galit, ay nagtaas ng boses. Ako mismo ang nagtatag ng processing plant. Bagamat katamtaman ang laki nito, wala itong kinalaman sa negosyo ng pamilya ng mga kalahan. Bakit nakakuha si Benjamin ng 50% stake dito? Dumilim ang mukha ni Lex. Sa sobrang galit, binasag niya ang mesa. Iyan ay dahil ginamit mo ang pera ng mga kalahan para itatag ito. At huwag kalimutan ang tungkol sa mga deal sa negosyo na ginawa mo sa pamamagitan ng mga koneksyon ng mga kalahan.
Nawalan ng masabi si Weston. Hindi mapabulaanan ang mga sinasabi ni Lex, galit niyang pinaupo ang sarili. Si Benjamin naman ay nambobola. Nagulat ako. Natanggap niya hindi lamang 50% ng Eternality Group kundi 50% ng lahat ng pag-aari ng mga kalahan. Huminga ng malalim si Lex, matanda na ako. Hindi ko na kayang pangunahan ang mga kalahan. Kaya naman ipinauubaya ko ito sa ating mga kilalang kabataan. Alam kong hindi ka nasisiyahan sa desisyon ko. Paano ito? Bibigyan namin si Thea ng 3 buwang probation period. Kung magtagumpay siya sa pagpaparami ng mga ari-arian ng pamilya, magiging karapat-dapat siyang maging chairman. Doon lamang magiging karapat-dapat ang kanyang pamilya sa 50% stake. Sinulyapan ni Lex ang mga kalahan sa pasilyo at nagpatuloy, mula ngayon, parehong hawak nina Howard at John ang 20% ng bahagi ng pamilya. Hahawakan ko ang natitirang 10% sa ngayon. May karapatan kang ipamahagi ang iyong mga bahagi sa iyong mga anak. Anumang pagtutol. Iniskan ni Lex ang grupo. Ito ay isang family meeting. Kung mayroon kang anumang pagtutol, magsalita ka. Kung hindi, sana ay magtulungan kayo at dalhin ang mga kalahan sa mas mataas na antas. Sa una, hindi nasisiyahan sina Howard at John. Gayunpaman, pagkatapos ipaliwanag ni Lex ang muling pamimigay ng mga pagbabahagi, wala na silang problema. Ang 20% ay higit pa sa natanggap nilang dalawa dati. Nang makitang natahimik sila, nagpatuloy si Lex, dahil walang tumututol dito, ito ay isang deal. Si Thea ang magiging executive chairman. Si Howard ang magiging vice chairman. Howard, tutulungan mo si Thea sa kanyang trabaho at tumulong na magbigay ng kaluwalhatian sa mga kalahan. Naiintindihan. Sumunod naman si Howard. Si Tommy naman ay hindi. Lolo, nirerespeto namin ang desisyon mo. Gayunpaman, dahil hinirang si Thea bilang executive chairman, dapat ay may ginagawa siya para sa pamilya, say, ang Trade City Center na negosyo. Lahat ay nagtatayo ng kanilang mga negosyo doon. Hindi natin pwedeng palampasin. Dahil si Thea ang executive chairman, dapat nating ipaubaya ang bagay sa kanya. Let her lead the negotiations for us to set up our business there. Makikilala lang natin siya bilang pinuno ng mga kalahan kung magtagumpay siya. Tama iyan. Sumasang-ayon ako. Hayaang pangunahan ni Thea ang negosasyon. Narinig ko na kailangan namin ng mga asset na umaabot sa mahigit 5 bilyon para i-set up doon. Gayun din, magkakaroon ng taunang bayad na 100 milyon na kailangang bayaran sa isang lump sum. Dapat makaipon tayo ng 100 milyon. Gayunpaman, ang pag-set up ng isang negosyo doon mismo ay hindi simpleng bagay. Kung magtagumpay si Thea sa kanyang negosasyon, kikilalanan namin siya. Kasunod ng mga mungkahi ni Tommy, ibinahagi ng lahat ang kanilang mga saloobin. Nang marinig ito, napatingin si Lex kay Thea. Si Thea ay hindi sigurado sa kanyang sarili at nag-aatubili na mangako. Kasama niya si Yuna ngayon. Maging si Yuna ay nagbibigay galang sa taong namamahala sa Trade City Center. Tumayo si James. Huwag kang mag-alala. Nakuha ito ni Thea. Kung hindi man lang niya makuha ang karapatan ng mga kalahan na magtayo ng kanilang tindahan, hindi siya madalas maging chairman. Nang marinig ito, tinapunan siya ni Thea ng masamang tingin. Ipinahihiwatig nito na masyado siyang nagsalita at nagdulot ng kaguluhan para sa kanya. Samantala, si Tommy ay parang ang kanyang masasamang pakana ay umabot sa isang crescendo. Makuha ang karapatang mag-set up ng isang tindahan. Paano naging posible iyon? Inulit ng Trade Center na ang isa ay nangyayari ng mga asset na may kabuuang hindi bababa sa 5 bilyon upang maging karapat-dapat. Ang lahat ng mga kalahan ay umabot lamang sa 1.5 bilyon. Malayo na sila sa pagkuha ng pwesto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 166. Sampal. Hinampas ni Gladys si James sa ulo. Bantayan mo ang iyong dila. Ano sa tingin mo ay may karapatan kang magsalita sa pulong ng pamilya? Saway niya sa kanya. Sige. Ayos na yan. Tawa ng tawa si Lex. Ang itakda ang mga kalahan sa Trade City Center ay isang bagay na hindi niya akalain. Ang lugar na iyon ay ang hinaharap na Glocable Financial Center. Dahil dito, ang mga negosyo mula sa Kensington ay hindi lamang ang naghahangad na magtatag ng kanilang sarili doon.
Lahat ng malalaking korporasyon sa buong bansa ay pupunta doon. Kung ang mga kalahan ay nakapagtayo ng tindahan doon, ito ay isang simbolo ng prestihiyo. Walang pakialam si Lex sa daang milyong entrance fee. Lolo, ako, nag-aalangan si Thea. Gayunpaman, nang makita ang masayang mukha ni Lex, hindi niya nais na bigwan ito. Isinandal niya ang kanyang ulo. Susubukan ko. Tagapangulo, dala mo na ngayon ang mga pag-asa at pangarap ng mga kalahan. Kailangan mong bigyan kami ng karapatang mag-set up ng shop. Huwag kang mag-alala, Chairman. Hanggat magtagumpay ka sa iyong mga negosasyon, hahanap kami ng paraan upang makakuha ng pera, anuman ang halaga ng pag-upa. Tama na. Pero kung mabaygo ka, ibig sabihin hindi ka kwalipikadong maging chairman. Nagdaldal ang mga kalahan. Bagamat tila nangangalap sila ng pabor, talagang pinagtatawanan nila siya. Alam ni Thea na gusto nilang makita siyang nagpapakatanga. Haha, makikiisa kami sa aming mga pagsisikap at dadalhin ang mga kalahan sa mas mataas na antas. Na-dismiss. Tumayo si Lex at umakyat sa taas, tatawa-tawa. Tumayo si Thea at sinama ng tingin si James. James, naghahanap ka lang ba ng gulo? Bulalas ni David, may suot na nakamamatay na tingin sa kanyang mukha. Nagpakawala ng tawa si Tommy. Good luck, Thea. Hindi madaling magsimula ng negosyo sa Trade City Center. Natatakot ako na ang pagiging chairman ay hindi lahat ng kasiyahan at laro. Thea, nabalitaan ko na kahit ang isang tulad ni Alex Yates ay kailangang maglaro ng maganda sa proseso. Natatakot ako na hindi kanya matutulungan sa pagkakataong ito. Haha, hihintayin namin ang magandang balita. Walang tigil ang daldal ng mga kalahan. Samantala, iniwan ni Thea ang villa ng mga kalahan na masama ang pakiramdam. Sumunod naman si James sa likod. Sa daan, sina Gladys, David, at Alisa ay nag-aral tungkol kay James. James, binabalaan kita. Panatilihing itikom ang iyong bibig sa susunod na pagpupulong ng pamilya. Stop embarrassing us, sambat ni Gladys. Sumama si David, walang kwentang basura. Alam mo ba kung ano ang Trade City Center? Kailangan mo ng entrance fee na hindi bababa sa ilang milyon para magbukas ng restaurant sa Food Street. Ganoon din sa Fashion Street. Ang mga presyo ay labis na labis kung ang isang kumpanya ay magtatayo ng tindahan doon. Kahit anong kastigo ng mga ito sa kanya, nanatiling tahimik si James. Tumingin sa kanya si Thea, hindi nasisiyahan. Pinahirapan mo ako sa buhay. Alam mo bang kinailangang dumaan ni Yuna ng Longevity Pharmaceuticals ang mga papeles sa hapon para makapag-set up ng shop doon? At siya ang chairman ng $100 bilyong na korporasyon. Ano ang gagawin ko? Lalampas pa ba ako sa front gate? Ngumiti si James at sinabing, Honey, I have faith in you. Kaya mo ito. Pero wala akong tiwala sa sarili ko. Nabigla si Thea. Nagpatuloy sila sa pagtatalo habang pauwi. Nanatili si Zara sa bahay at hindi pumunta sa villa ng mga kalahan. Nang makita niya ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha sa kanilang pagbabalik, nagtanong siya, bakit ang haba ng mukha? Ginawa, hindi mo ba nakukuha ang shares? James, masyadong maraming pinag-uusapan ang basurang iyon at nalagay si Thea sa isang mahirap na sitwasyon, pinuna ni Gladys. Napatingin si Zara kay James. Anong nangyari? Tanong niya. Napuno siya ni Gladys. Nang marinig ito, nag-isip si Zara sa kanyang mukha. Baka kaya ni Thea yan. Tumango si James. Oo, may tiwala ako sa kanya. At saka, kahit naitikom ko ang aking bibig, sa tingin mo ba ay papayagan siya ng ibang mga kalahan na kumapit sa posisyon ng kanyang executive director? Kung nais ni Thea na masiguro ang kanyang autoridad, kailangan niyang ipanalo ang mga ito sa patas at parisukat. Magandang pag-iisip. Akala mo ba hindi namin alam yun? Itinuturing mo ba kaming tanga? Bulyo ni Gladys. Maaari naming talikuran ang aming responsibilidad sa imposibleng gawaing iyon. Ngayon, salamat sa iyo, paano siya dapat makakuha ng karapatang mag-set up ng shop? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 167. Nagtaas ng kamay si James. Paano ko naman malalaman yun? Hindi ako eksperto sa larangang ito. Napabuntong hininga si Thea. Sige, tigilan mo na ang pakikipagtalo. Naging considerate lang si Jamie. Gagawin ko ang mga kaugnay na paghahanda.
Pupunta ako sa opisina bukas para ihanda ang mga kaugnay na dokumento at ibigay para isumite. Kung hindi ito gumana, pagkatapos ay ito na. Dapat malaman ni Lolo na ito ay isang imposibleng misyon. So, kahit bumagsak ako, hindi niya ako pahihirapan. Oo, tumanggo si Gladys. Sa puntong ito, iyon lang ang magagawa nila. Samantala, si Benjamin ay nasa ulirat pa rin. 50% ang pagbabahagi. Hindi niya inaasahan sa kanyang pinakamabangis na mga pangarap na mapagkalooban ng 50% ng mga bahagi ng pamilya. Nakalimutan na rin ni David ang kanyang kalungkutan noon. Tuwang-tuwang bulalas niya, "Pare, sinabi ni Lolo na may karapatan kang ipamahagi muli ang iyong mga bahagi. Ako lang ang anak mo. Bilasan mo, bigyan mo ako ng 25%. Napatingin si Benjamin kay Gladys. Kahit may karapatan siyang ipamahagi muli ang mga ito, si Gladys ang may huling say. Hinampas ni Gladys si David sa ulo at sinabing, kailangan pang sumailalim sa 3 buwang probation period ni Thea bago siya maging opisyal na chairman, pero dito mo iniisip ang mga dibidendo. Maghintay man lang hanggang sa masiguro niya ang kanyang posisyon. Marami pa tayong makukuha sa loob ng 3 buwan. Ibigay muna sa akin ni tatay ang aking mga bahagi. Gagamitin ko ang pera sa susunod na 3 buwan para makabili ng villa para sa aking mga in-laws. Nang marinig ito, natuwa si Alisa. Salamat, Sinta. Sumulyap si Gladys kay James at sinabing, tingnan mo siya. Ano ang isang mapagbigay na manugang? Iniisip niya ang kanyang in-laws kapag yumaman siya. Ano naman sayo? Napakamot sa ilong si James. Hindi ba siya nag-iisip para sa mga kalahan? Kung hindi siya, paano naging chairman si Thea? Nakuha kaya ni Benjamin ang 50% shares? Naunawaan kaagad ni David ang sitwasyon at nagsalita, hindi naman sa hindi kita iniisip. Gayunpaman, ngayong nakuha na ni tatay ang kanyang mga bahagi, makakabili ka ng isang villa sa loob lamang ng ilang buwan. Samantala, ang pamilya ng aking biyenan ay masikip sa isang maliit na 100 metro kwadrado na bahay. Ayos lang. Kinawian siya ni Gladys. Hindi ako galit. Dahil ipinagkatiwala ng mga Meyer ang kanilang anak sa iyo, dapat mo silang tulungan ngayong mayaman na tayo. Nagpasalamat si Alisa. Salamat, nanay. Napuno sila ng kagalakan. Gayunpaman, nag-aalala si Thea. Bumalik siya sa kanyang silid, binuksan ang kanyang laptop, at nagsimulang magsulat ng application para mag-set up ng shop. Buong araw na hindi naninigarilyo si James sa harap ni Thea. Ngayon, ang kanyang pagkagumon sa tabako ay sumisipa muli. Hindi na siya nang ahas na manigarilyo muli sa balkonahe. Sa halip, lumabas siya ng bahay, umupo sa tabi ng hagdan, at nagsindi ng sigarilyo. Lumapit sa kanya si Zara. Nakapulupot ang kanyang mga braso sa kanyang sarili, itinoon niya ang kanyang tingin kay James, na nakaupo sa sahig habang hinihit-hit ang kanyang sigarilyo. Kinagat niya ang kanyang mga labi. James, ito ay dapat na isang piraso ng cake para kay Thea upang mag-set up ng tindahan sa Trade City Center, tama. Inangat ni James ang kanyang ulo at nasal-ayan ang isang maselang mukha. Nagkibit balikat siya. Paano ko malalaman? Ano, hindi ka ba tumutulong sa anino? Sa tulong mo, dapat itong maging isang piraso ng cake, hindi ba? Nambobola mo ako. Isa lang akong decommissioned military guy. Walang pakialam sa kanyang ginagawa, umupo si Zara sa sahig at niyakap si James. Mukha siyang nakakapit sa kanya. Tumawa siya ng malandi. James, pumunta ako sa Kensington para maghanap ng trabaho. Mayroon kang anumang bagay para sa akin. Hindi alam ni Thea kung paano isulat ang application para sa pag-set up ng isang tindahan. Lumabas siya ng kanyang silid ngunit hindi niya mahanap si James kahit saan. Tinahak niya ang daan palabas ng bahay. Ilang hakbang ang ginawa niya bago niya nakita si James na nakaupo sa sahig sa tabi ng hagdan na hindi naman kalayuan. Napayakap si Zara sa kanya. Parang nakakapit ito sa kanya. Dumagundong. Parang may dumagundong na bagyo sa kanya. Nagulat si Thea. Natulala, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tumayo siya doon ng ilang segundo bago tinakpan ang kanyang bibig at tumakbo pabalik sa loob, umiiyak. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 168. Matapang si Zara. Halos nasa ibabaw niya si James. Pumasok sa butas ng ilong ni James ang mapang-akit na halimuyak ng isang dalaga,
at dali-dali niyang ibinaling ang katawan sa gilid. Nakakatuwa si Zara sa mga kinikilos niya, at humagalpak siya ng tawa. James, nahihiya ka pa ba dito? Sabi ng mga tao hindi mo pa ginagawa kay Thea. Hindi kaya virgin ka pa. Namula si James. Sa katunayan, siya ay 10 taon na ang nakalilipas, siya ay 17 pa lamang, isang teenager na lalaki na katatapos lang ng senior high school. May karelasyon siyang babae noon. Gayunpaman, ang magkahawak kamay ang pinakamalayo nilang narating. 10 taon siyang nasa hukbo noon. Ang kanyang mga araw ay puno ng espesyal na pagsasanay, mga sandata na malamig sa yelo, at mga labi ng kanyang mga kaaway. Ayaw na niyang pahabain pa ang usapang ito. Malalim niyang nalanghap ang usok, itinapon ang putot ng sigarilyo sa basurahan, at bumalik sa bahay. Si Thea, na nakita si James sa may hagdanan na nakayakap sa kanya si Zara, ay tumakbong umiiyak. Pagpasok niya sa kwarto niya, humagulgol siya ng iyak. Akala niya ay mabuting tao si James. Para isipin na magiging kapareho niya ang lahat ng iba pang lalaki dyan. Ngayon lang niya nakilala si Zara, nagkakabit na ang dalawa. Katok, katok, katok. May mga katok mula sa kabilang bahagi ng pinto. Nagmamadaling pinunasan ni Thea ang kanyang mga luha at huminga ng malalim para pakalmayan ang sarili. Pagkatapos, pumunta siya sa pinto. Pumasok si James at nakangiting nagtanong, "Anong ginagawa mo? Medyo nagtatagal ka." Gayunpaman, walang sinabi si Thea. Dumiretso siya sa laptop, umupo sa harap nito, at tumitig sa screen. Wala namang napansin si James na kakaiba. Sinadya niyang kumuha ng banig at inilagay sa sahig. Nakaramdam ng hinanakit si Thea sa kanyang mga kilos. Maaaring siya ay gumaganap na ginoo sa kanyang presensya, ngunit siya ay nakakabit sa ibang babae sa kanyang likuran. Ang masama pa, pinsan niya ang babaeng iyon. Ipinilig niya ang kanyang ulo, pilit na inaalis sa kanyang isipan ang mga magulo. Gayunpaman, hindi niya makalimutan ang imahe ni Zara na nakakapit kay James ng malandi habang nakapatong ang katawan nito sa kanya. Nakaukit sa kanyang isipan ang eksena. Nagtagal ito kahit anong pilit niyang kalimutan ito. Nakipagrelasyon ba siya sa iba dahil hindi ko siya hinayaan? Lalaki siya, kung tutuusin. Nasa kanya ang kanyang mga pangangailangan. Ang lalim ng iniisip ni Thea. Akala niya kasalanan niya si James na naghanap ng ibang babae. Gayunpaman, deep inside, nakaramdam siya ng pait. Ito ay hindi bilang kung siya ay pinagbawalan siya mula sa kanyang paraan sa kanya. Kusa siyang natulog sa sahig. Ilang beses na siyang nagpahiwatig sa kanya, ngunit hindi siya tumutugon. Habang iniisip niya ito, napuno ng pait ang kanyang puso sa sandaling iyon, naisip niyang hiwalayan siya. Hihiwalayan niya ito at hilingin ang kabutihan niya kay Zara. James. Aha. Si James, na nakahiga sa banig at malalim ang iniisip, ay naalala ang kanyang sarili at nagtanong, "Ano iyon?" Bumaling si Thea kay James, na ngayon ay nakaupo, na may malungkot na ekspresyon. "Anong tingin mo sa pinsan ko, Zara?" Ha? Natarante si James. Hindi niya mabasa ang pagitan ng mga linya. Siya ay nasa hukbo sa loob ng 10 taon. Sa nakalipas na 10 taon, nakikipag-ugnayan siya sa kanyang mga kaaway, hindi sa mga babae. Dahil dito, hindi niya mabasa ang nasa isip nila. Kusang tumanggo siya. Ang cool niya. Nang marinig ito, nadismaya si Thea. Gusto niyang iligtas ang kanilang kasal. Naaalala pa rin niya ang pagdadala sa kanya ni James sa House of Royals at ang paraan ng pag-aalaga nito sa kanya ng maingat pagkatapos magpakasal sa mga kalahan. Pinapatulog niya ito sa gabi at ilalabas sa araw. Hindi pa niya naranasan ang gayong pag-aalaga at init. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 169. Sa puntong iyon, nahulog na ang loob niya kay James. Napagdesisyonan niya na siya lang ang lalaki sa buhay niya. Hindi niya inaasahan na magpapakatangga siya sa ibang babae ng ganoon kaga, not to mention na ang babae ay pinsan niya. Tayo, nais niyang humingi ng diborsyo, ngunit ang mga salita ay natigil sa kanyang lalamunan. "Darling, ano ang gusto mong sabihin?" Wala. Hindi napigilan ni Thea ang sarili na sabihin ang mga katagang iyon. Hindi na siya naudyukan na isulat ang aplikasyon para sa pag-set up ng isang tindahan, kaya humiga siya sa kama at natulog. Lumipas ang gabi ng tahimik. Kinabukasan, matapos magpalit ng professional business attire,
Maagang umalis si Thea para sa Eternality Group ay walang plano si James, kaya natulog siya hanggang alas 10 ng umaga. Maraming nangyari sa Kensington kamakailan. Si Warren Xavier, ang yumaong pinuno ng Xavier at isa sa The Great Four, ay namatay. Ang pagbagsak ng mga Xaviers ay dumating, at sila ay nahulog mula sa biyaya. Ang mga ulo ng mga Fraser, ang mga Wilson, at ang mga Zimmerman ay patay na lahat. Sumunod naman ang sunod sa Blythe King. Sumunod, binili ng isang misteryosong tycoon ang Trade City Center. Tulad ng mga tao sa isang mainit na talakayan, ang mga Callahan ay naghulog ng isang bomba ngayon. Bagamat ang mga Callahan ay isang second-rate na pamilya, ninanakaw nila ang limelight kamakailan. Ang unang pagkakataon ay noong tinawagan ni Thea si Alex Yates, na nagdulot ng pagkabangkarote ng Xaviers. Ang pangalawang pagkakataon ay nang pekay ni Lex ang isang liham ng paanyaya sa seremonya ng paghalili ng Blythe King. Bukod dito, kaninang umaga lang, sa Eternality Group of the Callahans, personal na nagpakita si Lex Callahan sa isang press conference. Idineklara niyang si Thea Callahan ang opisyal na executive chairman ng grupo at siya ang hahawak ng 50% ng mga bahagi ng pamilya. Sa press conference, binigyang diin ni Lex ang pagpapalawak ng kooperasyon sa pagitan ng Eternality at Celestial Group at pinalaki ang relasyon ni Thea at MS Lawson ng Longevity Pharmaceuticals. Inilarawan pa niya ang imahe ng mga makapangyarihang lalaki na nakaluhod sa harap ni Thea sa birthday banquet ni Yuna. Sa pagdaraos ng press conference, muling humarap sa masa ang mga Callahan. Kasunod nito, nagpaabot si Lex ng imbitasyon sa lahat ng tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay sa kanyang ika-80 na piging sa kaarawan, na gaganapin sa Kensington Hotel sa loob ng 2 araw. Sa ilang sandali, naging usap-usapan sa kalye ang mga Callahan. Pinag-usapan ng mga tao kung paano naging pinuno ngayon ng mga Callahan si Thea. Sa kanyang mga koneksyon, ang pagtaas ng mga Callahan ay nakikita na ngayon. Si Thea ay sumikat muli. Si James, bilang asawa ni Thea, ay natural na naging paksa rin ng talakayan. Binansagan siyang incompetent husband at inutil na lalaki. Pagkagising, bumangon si James sa kama, inayos ang banig, at lumabas ng kwarto. Natanggap ang kanilang mga bahagi kahapon, ang pamilya ay lumabas para sa isang pagdiriwang. Si Zara na lang ang natira. Nasa sofa siya nag-scroll sa kanyang telepono, naghahanap ng mga bakanteng trabaho sa mga website ng kumpanya. Gusto niyang magtrabaho sa Eternality. Gayunpaman, hindi siya komportable na magtrabaho sa kumpanya ng kanyang kamag-anak. Nang makita niya si James na papalabas ng kwarto ay agad niyang ibinaba ang phone niya. James, halika at tulungan mo akong maghanap ng trabaho. Dahil wala si Thea, casual na nagsindi ng sigarilyo si James. Pumunta siya kay Zara at umupo sa sofa. Sumulyap sa kanya, malamig niyang sinabi, pumunta ka sa job fair kung naghahanap ka ng trabaho. Bakit ka humihingi ng tulong sa akin? Umupo siya sa tabi ni James at niyakap ang braso nito, naglalaro ng koket. Influential ka naman eh. Makakahanap ako ng disenteng trabaho kung tutulungan mo ako. Sa sobrang lapit ng dalawa ay tila nagmash ang kanilang mga katawan. Nakausli na ang dibdib ni Zara, at kusa niyang isinubsob ang kanyang dibdib sa katawan ni James. Hindi makatiis sa panliligaw niya, kumilos si James para umalis. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto. Pumasok sina David at Alisa. Nang makita ang eksena sa sofa, natigilan sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 170. Kababalik lang nina David at Alisa pagkatapos magmaneho sa bago nilang Maserati. Pagpasok pa lang nila sa bahay, nakita na nila ang lahat nakayakap si Zara sa braso ni James habang mahigpit na nakakapit sa kanya. Bulalas ni David. Lumakad siya palapit sa kanila at sinabi kay James, "How dare you, James? Matagal mo nang nililigawan ang mga Callahan. Ngayong wala si Thea sa bahay, nakikipaglokohan ka sa ibang babae. At ikaw, Zara, paano mo nagawa ang ganoong bagay? Pinsan mo siya." Pinaglalaroan lang ni Zara si James. Hindi niya inaasahan na babalik si David ng ganoon kaga. Namumula ang pisngi, agad niyang binitawan si James at isinandal ang ulo. "Di David, hindi ito ang iniisip mo." "Ano iyon?" Nagtaas ng boses si David. "Anong ginawa niyong dalawa? Kung hindi tayo nakauwi sa oras, nakahubad na kayong dalawa sa sofa."
Hindi rin inaasahan ni James na magiging ganito ang mga pangyayari. Gayunpaman, wala siyang ipinaliwanag. Umupo si Alisa sa sofa. With a sorry expression, she scolded, "Zara, walang hiya ka. Dinala mo ang iyong sarili sa ganoong poise. Akala ko isa kang babae na may pagpapahalaga sa sarili. Ngunit isipin na hahabulin mo ang iyong pinsan upang masiyahan ang iyong pagnanasa. Isa pa, siguradong may interesanteng panlasa ka sa mga lalaki. James, sa lahat ng tao." 2. Ibinuka ni Zara ang kanyang bibig ngunit nawalan ng masabi. She looked at James pleadingly. "James, ipaliwanag mo kung ano ang nangyari sa kanila." Kalmadong sinabi ni James, ang katotohanan ay magsasalita para sa sarili nito. "James, dead meat ka. Sinasabi ko kay Thea ang tungkol dito. Walang duda na hihiwalayan kanya," banta ni David. Naiinis siya kay James. Ang kanyang mga salita sa pagpupulong ng pamilya ay nag-imbita ng problema para kay Thea. Isang kawalan para sa pamilya kung babawiin ni Lex ang mga bahagi ng pamilya dahil dito. Nagsuot ng walang pakialam na tingin si James. Si Thea ay hindi katulad nila. Alam niya ang kanilang mga hangganan. Siya ang magiging judge. "Mag-grocery ako." Nang makita ang oras, tumayo si James at lumabas ng bahay. Pagkaalis niya, sinubukan ulit ni Zara na ipaliwanag ang sarili. Gayunpaman, sina David at Alisa ay walang interes. Walang magawa si Zara. Well, maging ito. Paano kung sabihin nila kay Thea ang tungkol dito? Gusto niyang hiwalayan ni James si Thea para hayagang habulin niya ito. Buong araw nasa kumpanya si Thea. Una siyang dumalo sa press conference. Pagkatapos, naging pamilyar siya sa negosyo ng kumpanya pagkatapos opisyal na pumalit bilang chairman. Nang maglaon, inihanda niya ang mga dokumento para sa aplikasyon para mag-set up ng tindahan sa Trade City Center. Sa sobrang abala niya sa trabaho ay nakalimutan na niya ang nasaksihan niya kagabi. 8:00 pa lang siya nakauwi. Pag-uwi niya, pagod na pagod siya. Nagplano siyang magpahinga pagkatapos maligo. Gayunpaman, nang mapansin na ang lahat ay nakasuot ng masungit na ekspresyon, nagtanong siya, ano ang mali? Tumingin si Gladys kay James at malamig na sumagot, tanungin mo siya kung ano ang ginawa niya. Sinabi ni David kay Gladys ang tungkol sa relasyon ni James at Zara. Gusto ni Gladys na hiwalayan ni Thea si James. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Zara ang magiging fuse. Si Zara ay anak ng kanyang kapatid. Siya ay bahagi ng pamilya Hill. Anong kamalasan? Ha? Napatingin si Thea kay James. Tumayo si David at sinabing, "Thea, pag-uwi ko kaninang umaga, nakita ko si James na nakikipag-date kay Zara sa sofa. Magkayakap sila, at halos matanggal ang kanilang mga damit." Masyadong exaggerated si David. "David, huwag kang maglabas ng kalokohan." Galit na galit si Zara. Nakayakap lang siya sa braso niya. Ano ang ibig niyang sabihin sa pakikipag-usap niya? Nagdilim ang mukha ni Thea. Nakita niya ang lahat kagabi. Hindi niya inasahan na ganoon kalakas ang loob nilang mag-make out sa bahay.